Sa isang mundo kung saan palihim na nagmamasid ang mga Diyos sa mga tao mula sa anino, at kapag sumapit ang gabi, malayang gumagala ang mga multo at nakakatakot na halimaw, isang bata ang isinilang na may madilim na kapalaran. Pero ang kanyang buhay ay malayo sa normal. Ang nagpalaki sa kanya ay ang kanyang lolo na naging parang isang baliw na halimaw. Gabi-gabi nawawalan ng kontrol ang matanda, tumatakbo sa kailaliman ng gubat, at nangangaso ng mga halimaw na parang isang hayop. Noong bata pa ang lalaki, isang makapangyarihang pamilya ang nagnakaw ng isang napakahalagang bagay mula sa kanya, ang divine fetus, isang kapangyarihan na kayang yumanig sa buong mundo ng cultivation, ngunit hindi siya sumusuko. Sa ilalim ng malupit na pagsasanay ng kanyang lolo, lalo siyang lumalakas araw-araw. Pinipilit siya ng matanda sa mabibigat na pagsasanay, mga pampagamot na paligo, at nakakatakot na sabaw na gawa sa mga makamandag na insekto at nilalang. Pero ang kanyang tunay na guro ay isang taong mas misteryoso pa. Sa kailaliman ng gubat, isang patay na lalaki ang nakabitin sa isang sinaunang puno. Akalain ng kahit sino na isa lang siyang bangkay, ngunit sa katotohanan, siya ang lihim na guro ng bata. Mula sa kanya, natutunan ng bata ang isang mahalagang katotohanan, malupit ang mundong ito at ang malalakas lang ang mabubuhay. At mula sa araw na yon, nanumpa ang bata. Isang araw, babawiin niya ang kanyang divine fetus at papayanigin ang buong mundo ng cultivation. Kaya nang hindi na nagsasayang pa ng oras, simulan na natin ang kwento. Sa isang payapang gubat, dalawang maliliit na ibon ang naglalambingan sa isang sanga. Biglang nawasak ang tahimik na sandali ng isang kuko ng kabayo ang bumagsak sa lupa sa ilalim nila na nagpatalsik sa kanila sa ere. Isang karavan ang humaharurot sa gubat ng napakabilis. Sa unahan ay nakasakay ang isang lalaking may balbas sa baba. Seryoso ang kanyang ekspresyon habang pinabibilis niya ang kanyang kabayo. Bigla, nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis niyang hinila ang mga renda, pinilit ang kabayo na tumindig at huminto. Itinaas niya ang kanyang kamay, senyales na huminto ang buong karavan. Tahimik na nakatayo sa gitna ng daan ang isang batang lalaki na humaharang sa kanilang landas. Isang konvoy ng mga gwardiya ang nag-escort sa isang magarbong karwahe sa makapal na gubat. Isang gwardiya ang nag-uulat sa ginang sa loob ng karwahe. Mahal na ginang, malapit na tayo sa ating patutunguhan. Bigla, napansin niya ang isang bata na nakatayo sa malapit. Mahal na ginang, may bata doon. Marahil ay maaari natin siyang tanungin para sa impormasyon. Kalmadong sumang-ayon ang babae sa loob ng karwahe. Hindi naman siguro delikado ang isang bata. Lumapit ang gwardiya sa bata na tahimik na nakatayo sa tabi ng puno. Naglabas siya ng isang maliit na piraso ng pilak at inalok ito sa bata. Bata, may nakita ka bang ibang mga bata sa paligid? Tiningnan siya ng bata nang may pagtataka. Nagpatuloy ang gwardiya. Naghahanap ako ng mga kakaibang bata. Mukha silang mga manikang porselana. Magalang na tinanggihan ng bata ang pilak. Sabi ng lolo ko, huwag daw akong tatanggap ng mga bagay mula sa hindi kilala. Ngumisi ang gwardiya. Ang pangalan ko ay Fanghai. Muli niyang itinaas ang pilak. Ngayon alam mo na ang pangalan ko, kaya hindi na tayo estranghero. Isipin mo na lang na bayad ito para sa impormasyon. Biglang ngumisi ng mapanloko ang batang lalaki. Dumampot siya ng isang maliit na makintab na bagay at isinubo ito. Tapos nagsalita siya habang ngumunguya. Naghahanap kayo ng mga bata. Mga ganito sila kataas, wala pang isang talampakan, at gumagalaw sila ng grupo-grupo. Nanlaki ang mga mata ng gwardiya sa gulat. Sila nga. Mabilis siyang lumingon sa isang tao sa likuran niya. Nandito nga talaga sila. Bigla, isang hindi nakikitang puwersa ang marahas na bumangga sa karwahe. Agad na nawasak ang bubong. Mula sa kailaliman ng madilim na gubat, isang pares ng nagliliwanag at mapanganib na mga mata ang lumitaw. Ang batang lalaki ay natigilan sa gulat. Isang misteryosong asul na aura ang biglang pumalibot sa kanya. Kinakabahan siyang lumingon sa likod habang isang boses mula sa likuran ang sumusubok na pakalmahin siya. Isang babaeng nakasuot ng lilang balabal ang biglang lumitaw sa harap ng bata. Dahan-dahan siyang ngumiti. Toting, may nakita ka bang mga manikang porselana dito? Kinakabahang tumingala sa kanya ang bata, si Xiaoshai. Pagkatapos ay ngumiti siya ng malawak. Ate, ang ganda mo talaga. Mas maganda ka pa sa isang nagngangalang Zhu Yukai. Bahagyang namula ang babae ngunit mukhang nalilito. Kakaibang pangalan iyon para sa isang babae. Pagkatapos ay nagtanong siyang muli, pwede mo ba akong dalhin sa mga manikang porselana? Idiniin ni Xiaoshai ang isang daliri sa kanyang labi at tuso ng ngumiti. CJ, inakay niya ito sa mas malalim na bahagi ng gubat. Unti-unting dumilim ang gubat na may matingkad na pulang kulay. Huminto ang babae. Bigla, isang malabong figura ang nakabitin sa sanga ng puno sa itaas niya, at sa likod niya ay lumitaw ang isa pang babae, si Zhu Yukai. Umiti siya ng nakakatakot. Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na kalansay na halimaw na may mahabang dila ang biglang sumugod. Nabunyag ang patibong. Muling tumingin sa ibaba ang babaeng nakalila kay Xiaoshai. Kaya ikaw pala ang toting na hinahanap ko. Kalmadong tumango si Xiaoshai. CJ, naiintindihan ko. Humarap siya sa kanyang mga tauhan. Kunin ang bata. Aalis na tayo. Sa ibang eksena, isang mga ngabayo ang humaharurot palayo sa gubat. Sa likod niya, isang bangkay ang nakabitin sa isang tuyong puno.
Sa ibang lugar, isang nakakatakot na lalaking nakasuot ng maskarang bungo ang nag-utos. Shoshi, asikasuhin mo ang paparating na grupo. Samantala, naglalakbay ang babae at ang kanyang mga kasama sa maulap na gubat kasama si Xiaoshai. Biglang hinawakan ni Xiaoshi ang kanyang tiyan. Gutom na ako. Naghihintay ang lolo ko sa bahay. Pwede bang kumain muna ako bago ko kayo dalhin doon? Bahagyang umiti ang babae. Naglabas siya ng tapa. Ito ay karne mula sa mga spirit beast. Mas masarap ito kaysa sa kahit anong kinakain mo sa bahay. Inabutan niya ito ng isang piraso. Subukan mo. Pagkatapos ay nagtanong ang kanyang alalay, bata, anong pangalan mo? Taga saan ka? Habang inunguya ang jerky, sumagot ang bata, ang pangalan ko ay Xiaoshai. Taga Hompi Village ako. Tinatawag ako ng lahat na munting matapat dahil hindi ako kailanman nagsisinungaling. Dahan-dahang tinapik ng babae ang kanyang ulo. Masayang nagpasalamat si Xiaoshai sa pagkain at tumakbo sa unahan para manguna sa daan. Pinanood siya ng babae at ng kanyang alalay. Nagsalita ang alalay ng may pagkagulat. Binibini ang bata. Dahan-dahang tumango ang babae. Isa siyang cultivator. Sa edad na 10 taon pa lang, naabot na niya ang Divine Fetus Realm. Ibig sabihin, isa siyang henyo. Habang patuloy sa pagkain si Xiaoshai, isang kumikinang na asul na Divine Shrine ang lumitaw sa likuran niya, ngunit biglang ibinunyag ng alalay ang isang nakakagulat na katotohanan. Binibini, kahit mayroon siyang Divine Shrine, nawawala ang Divine Fetus sa loob nito. Kumunot ang noo ng babae. Paanong nangyari yon? Malamig na ipinaliwanag ng alalay. Sa mundo ng mga mortal, ang pag-ari ng isang kayamanan ay isang krimen. Siguradong may isang makapangyarihang angkan na nakatuklas sa kanyang talento at ninakaw ang kanyang Divine Fetus para ilipat sa isa sa kanila. Kung walang fetus, ang isang cultivator ay parang puno na walang ugat. Ang spiritual energy mula sa jerky ay pansamantala lamang na bumuhay sa walang lamang shrine. Sa wakas ay naintindihan na ng babae. Kung gayon, ang kanyang kapangyarihan ay isang ilusyon lamang. Tumango ang alalay. Isang milagro na nakaligtas pa siya sa operasyon. Siguradong binuksan nila ang kanyang bungo para kunin ito. Habang sila'y nag-uusap, unti-unting nawawala ang asul na aura sa paligid ni Xiaoshai. Tuluyan nang naglaho ang Divine Shrine. Pagkatapos ay may naalala ang alalay. Kamakailan, ang walang kwentang anak ng isang opisyal na nagngangalang Li Sheng ay kahit paano'y naging una sa mga provincial exam. Malamang na nasa kanya na ngayon ang ninakaw na Divine Fetus ni Xiaoshai. Isang lalaki ang mahinahong nagsalita, binibini, ang makapangyarihang pamilya Li ay hindi natin dapat kalabanin. Malamig na umiti ang babae, maaaring maging interesante pa rin ang pagtulong sa isang tulad nito. Pagkatapos ay naging malupit ang kanyang ekspresyon. Kaawa-awa ang batang iyon. Bigyan mo siya ng mabilis na kamatayan. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isa pang utos. Lipulin ng tuluyan ang Hompi Village. Hindi natin maaaring hayaan na malaman ni Numan na natuklasan ng pamilya Jiao ang libingan ng tunay na hari. Samantala, naglalakad sa unahan si Xiaoshai habang inunguya ang isang dahon ng damo. Bumuntong hininga siya at kinausap ang isang malamultong lumulutang na anyo sa kanyang tabi. Guro, ano po ang ibig sabihin ng kasabihan? Ang inventor ng mga burial figure ay walang mga inapo. Mahinahong sumagot ang malamultong guro, ibig sabihin, ang unang taong nagkasala sa kanya ay nilipol ang buong lahi. Tumingala si Xiaoshi nang may pag-isip, pagkatapos ay isang madilim na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mukha. Kung gayon, sinumang magkasala sa atin ay dapat bunutin ng tuluyan. Tumango siya ng may paggalang. Guro, alam niyo po talaga ang lahat. Lumipat ang eksena sa isang payapang maulap na bundok. Isang kamay ang tumilamsik sa tubig, sinusubukang humuli ng isda. Sa mababaw na ilog, isang grupo ng maliliit na parang batang porselana ang masayang naglalaro at nanghuhuli ng isda. Nagtatawanan sila at nagtatampisaw sa tubig, walang kamalay-malay sa panganib sa kanilang paligid. Nakatago sa kalapit na gubat, tahimik na nagmamasid ang babaeng nakalila at ang kanyang mga armadong tauhan. Inilabas ng mga lalaki ang kanilang mga espada. Ngumisi ang babae. Kaya ito pala ang mga may isip na porselanang panglibing mula sa libingan ng tunay na hari. Kung susundan natin sila, dadalhin nila tayo ng direkta sa libingan. Hindi nila nakikita, may isa pang anyo na nagmamasid mula sa mga palumpong. Si Xiaoshai yon. Puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Mahina siyang bumulong, mga munting kapatid. Ang babaeng nakalila ay yumukod ng may panunuya sa mga porselanang anyo. Naging masama ang kanyang ngiti. Salamat sa inyong tulong. Masayang nagtatampisaw ang mga manikang porselana sa ilog, ipinagdiriwang ang kanilang sariwang huli sa pamamagitan ng masayang huni. Nakatago sa mga kalapit na palumpong, naramdaman ni Xiaoshi ang isang malakas na presensya na papalapit. Mabilis siyang yumuko sa mga halaman, tahimik na pinapanood habang dahan-dahang lumalabas mula sa makapal na ulap ang babaeng nakalila at ang kanyang mga kasama. Ngunit nabigo ang kanyang pagtatago. Nadulas ang kanyang paa. Biglang gumulong si Xiaoshai mula sa mga palumpong at bumagsak mismo sa harap ng mga manikang porselana. Ang tatlong maliliit na batang porselana ay natigilan sa gulat. Tinitigan nila ang mga dayo sa ganap na katahimikan, na bigla sa nakakatakot na bigat na nagmumula sa mga estranghero.
Biglang nawala ang nakakaaping aura ng babae habang tinitingnan niya ang kalat na ginawa ni Xiao Shai. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pananakot patungo sa purong pagkalito. Bahagya siyang yumuko sa nanginginig na mga manikang porselana na may alanganing ngiting maninila, hindi sigurado kung paano haharapin ang sitwasyon. Ang isipan ng mga manikang porselana ay tuluyang nawalan ng malay sa takot. Isa sa kanila ang nagsimulang huminga ng mabilis, naglalabas ng matinis na huni habang nakatitig sa babae. Bigla siyang sinakop ng takot. Malakas siyang pumiglas patalikod at bumagsak sa ilog na may malaking tilamsik, binabasa ang lahat sa paligid. Bumuntong hininga ang babae sa pagkadismaya. Muling nag-alab ang kanyang nag-aapoy na aura. Tunay na hindi niya maintindihan kung bakit ganito katindi ang takot ng isang simpleng bata sa kanyang presensya. Ngunit may napansin siya. Ginagamit ng mga batang porselana ang gulo para makatakas. Habulin sila, sigaw ng isang bantay. Agad na inilabas ng mga sundalong nakabaluti ang kanilang mga espada at sumugod sa gubat para harangin ang mga tumatakas na anyo. Sumugod sila sa makapal na halamanan, ang kanilang mga sanay na mata ay sinusuri ang bawat anino, habang mabilis nilang nilalapitan ang agwat. Isang bantay ang nakakita sa maliliit na anyo na mabilis na gumagalaw sa mga halaman at sumugod pasulong. Nandoon sila. Desperadong nagkumahog ang mga manikang porselana sa mga palumpong. Sa paglingon ng may takot, napagtanto nila na ang mga sundalo ay estratehikong kumakalat, bumubuo ng isang bitag para harangan ang kanilang pagtakas. Isang bantay ang sumisigaw ng utos sa iba, guluhin ang kanilang direksyon, palibutan sila. Mabilis na inayos ng iskwad ang kanilang pormasyon. Samantala, matalim nang umiti ang babaeng nakalila at sinundan sila papalalim sa gubat. Ang mga humahabol ay nagmamadaling tumakbo sa kakahuyan. Ang kanilang mga anyo ay lumabo sa pagitan ng matatayog na sinaunang puno habang sila'y tumatakbo para isara ang agwat. Pero bigla na lang, nagsimulang magbago ang kapaligiran. Tila walang katapusang tumataas ang mga puno, ang kanilang mga katawan ay lumalaking di karaniwan ng taas. Nagsisimulang mabaluktot ang laki ng kabubatan. Biglang napahinto ang babae at ang bantay. Nakatayo sila sa gitna ng malalaking halaman at matataas na damo na tuluyang lumalamon sa kanilang mga anyo. Galit na nagmura ang bantay. Paanong naglaho na lang basta ang isang bata? Tapos ay may isang nakakabahalang bagay siyang napagtanto. Hindi lang basta masukal ang gubat. Naging dinatural ito. Napakatayog na ng mga damo, at ang mga puno ay parang mga higanteng nakatunghay sa kanila. Dahan-dahang pinagmasdan ng babae ang paligid. Nanliit ang kanyang matatalas na mata. Nararamdaman niya ang isang kakaibang pagbaluktot ng mahika na sumisira sa tanawin. Kanina lang, may maliit na sapa na dumadaloy sa malapit. Pero ngayon, isang malaking umuugong na ilog ang marahas na humahampas sa pampang sa kanilang harapan. Nanlaki sa takot ang mga mata ng babae. Hindi ang gubat ang nagbago. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Lumiit tayo. Biglang sumigaw ang bantay. Bumagsak siya sa lupa, hawak ang binti sa sobrang sakit. Ngunit sa halip na dugo at punit na laman, ang kanyang basag na binti ay nagpakita ng isang hungkag na puting loob na parang basag na porselana. Tumindala ang bantay na hindi makapaniwala. Ang katawan ko. Tumingin ang babae sa sarili niyang mga kamay. Ang kanyang balat ngayon ay kumikinang na may malamig na kintab ng seramiko. Siya rin ay nagiging isang buhay na manikang porselana. Kumalat ang takot sa mga sundalo. Isa-isa, nanigas at nagbago ang kanilang mga katawan habang kumakapit ang sumpa ng porselana. Sa wakas ay naintindihan na ng babae. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkatanto. Isa itong ghost in God domain. Seryosong nagsalita ang kanyang tenyente. Sa loob ng dumain na ito, pinipigilan ang mga banal na kapangyarihan. Naging wala na tayong pinagkaiba sa mga ordinaryong figurang porselana. Naggalit siya ng ngipin sa galit. Kinalagkad tayo ng paslit na iyon sa bitag na ito, ngunit mabilis na nanumbalik ang kahinahunan ng babae. May kapintasan ang dumain na ito. Itinuro niya ang harapan. Ang mga patakaran ay para sa lahat. Kung naging porselana tayo, ganoon din ang paslit na iyon. Tumiim ang kanyang mga mata na may malamig na determinasyon. Habulin niyo siya. Sumulong muli ang mga sundalo, ngayon ay naglalakbay sa matatayog na halaman na dati damo lamang. Bigla, hinarangan ang kanilang daan ng isang dambuhalang istruktura. Nakatunghay ito sa kanila na parang isang sinaunang kuta na gawa sa mga guho. Sinusuong ng babae ang matataas na damo kasama ang kanyang tenyente. Kumikinang sa pananabik ang kanyang mga mata. Kung nandito ang ghost and God dumain na ito, tiyak na nahanap na natin ang libingan ng tunay na hari. Bigla, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa mga anino. Batang tagal niyong makahabol. Tumingala ang grupo. Sa malagong mga dahon, nakita nila si Xiao Shi na nakatayo sa di kalayuan. Kaswal siyang kumaway sa kanila. Ngumiti ng malawak ang bata. Nagsimula ng kumintab ang kanyang balat na parang pinakintab na porselana. Sa likod niya ay may nakatagong pugad ng mga manikang porselana. Masaya siyang kumumpas. Dito. Nagmamadaling bumulong ang tenyente. Binibini, nagbago na rin si Xiao. Kung mahuhuli natin siya, siguradong alam niya kung paano baliktarin ang sumpa. Malamig na tumango ang babae. Mabuti. Kung gayon, pipilitin natin siyang sabihin sa atin. Sinundan ng grupo si Xiao Shi papalalim sa gubat.
Hindi nagtagal ay dumating sila sa harap ng isang hanay ng mga dambuhalang asul at puting sisidlang porselana na abot langit ang taas. Ngunit sa sandaling makita ito ng babae, biglang nanigas ang kanyang ekspresyon. Gumuho ang kanyang tiwala sa sarili. Hindi ito isang libingan. Nanginginig ang kanyang boses. Isa itong malaking hurno ng porselana, at dire-diretso tayong pumasok sa apoy. Samantala, isang sundalo ang nakaabot sa isang tabong sulok. Sumigaw siya pabalik sa iba, nahanap ko na sila. Sa loob ng madilim na espasyo, tatlong maliliit na manikang porselana ang nagsisiksikan, nanginginig sa takot. Mahigpit silang kumakapit sa isa't isa habang papalapit ang kalaban. Malupit na tumawa ang sundalo. Dahil sa tuwa sa kanilang takot, nagpatawag siya ng isang dambuhalang kamay ng kaluluwa. Umabot pababa ang dambuhalang kamay upang sunggaban ang mga walang kalaban-laban na manika na parang mga laruan. Ngunit bigla, isang mapanirang puwersa ang bumagsak mula sa itaas. Sumabog ang lupa dahil sa malakas na pagtama. Agad na nadurog ang kamay ng kaluluwa, at nayanig ang buong larangan ng digmaan mula sa marahas na banggaan. Bigla, isang mapanirang puwersa ang bumagsak mula sa itaas, tumama sa lupa ng may matinding lakas. Agad na nadurog ang lupa, na sumalo sa atake kasabay ng isang nakabibinging pagbagsak. Sa sumunod na sandali, isang malaking puting braso ang bumagsak mula sa langit, humampas sa lupa malapit sa babae. Sumabog ang mga labi papalabas sa lahat ng direksyon. Mula sa umiikot na alikabok, lumitaw ang isang nakakatakot na maputlang higante na nangingibabaw sa buong larangan ng digmaan. Dahan-dahang ibinaba ng halimaw ang dambuhala nitong ulo. Ang mga mata nito ay nagniningning na may masamang pulang ilaw habang itinuon ang tingin nito ng direkta sa babae. Nang matanto ang nakakatakot na laki ng banta, sumigaw ang babae sa kanyang mga kasama, "Takbo! Lahat kayo, takbo!" Nagkawatak-watak siya at ang kanyang mga mandirigma sa takot, desperadong umiiwas sa mga bumabagsak na bato habang sinisira ng mga kilos ng higante ang lupa. Ang dambuhalang kamay ay bumagsak na may lakas ng pagguho ng lupa, hinahabol ang mga tumatakas na sundalo na nagkakagulo sa takot, ngunit walang takas. Ang kamao ng higante ay bumagsak sa lupa, dinudurog ang ilang lalaki sa lupa habang sumisigaw sila para sa awa. Napakatindi ng presyon, halos lumuwa ang kanilang mga mata mula sa kanilang mga bungo, habang hinihigpitan ng higante ang nakamamatay nitong hawak. Samantala, winasak ng halimaw ang isang kalapit na pader, na nagpatalsik ng mga piraso kung saan-saan. Sa likod ng mga durog na bato, ilang takot na manikang porselana ang lumitaw, nagtatago sa gitna ng mga guho. Mabilis na lumingon ang babae. Napako ang kanyang tingin sa isang nanginginig na bata. Sa parehong sandali, dinampot ng higante ang kanyang tauhan na si Fang Hai mula sa lupa. "Fang Hai," sigaw niya. Wala siyang magawa kundi panoorin siyang buhatin sa ere, desperadong sumisigaw ng tulong. Ngunit bago pa siya makakilos, mabilis na idiniin ng isa sa mga batang porselana ang daliri sa labi nito, sumisenyas na manahimik. Natigilan ang babae. Nalilito siya sa pagitan ng desperadong sigaw ni Fang Hai at babala ng bata na manatiling nakatago. Nanginginig ang kanyang katawan sa dilim habang pilit niyang inuunawa ang bangungot na nangyayari sa paligid niya. Bigla, isang napakalaking mata ang dumikit sa sirang pader. Dahan-dahang lumaki ang balintataw nito habang sinusuri ang loob, naghahanap ng anumang senyales ng paggalaw. Idinikit ng babae ang sarili sa malamig na pader na bato at nagpigil ng hininga habang dumadaan ang napakalaking mata ilang pulgada lang mula sa kanyang mukha. Sa isang himala, hindi siya nito nakita. Sinamantala ang pagkakataon, mabilis na gumapang palabas ng siwang ang babae, at ang natitirang nakaligtas, desperadong sinusubukang lumayo sa halimaw. Humihingal siya, marahas ang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib. Ngunit sa sandaling tuminala siya, nanigas ang kanyang puso. Isang napakalaking mukha ang nakatunghay sa kanila. Nakatitig ito sa kanila, hindi dahil sa galit, kundi may mausisang tingin ng isang taong nagmamasid sa mga insekto. Walang ingat na dinampot ng higanteng manggagawa ang isa sa mga nagpupumiglas na disipulo mula sa lupa. Ang walang kalaban-laban na lalaki ay nakabitin sa ere habang binubuhat siya ng higante patungo sa isang nag-aalab na pugon. Pagkatapos, sa isang walang ingat na pitik ng kanyang pulso, binitawan siya ng higante. Diretsong nahulog ang sumisigaw na lalaki sa nagliliyab na apoy. Agad siyang nilamon ng apoy. Sandaling umalingaw-ngaw ang kanyang mga sigaw sa sakit bago naging abo ang kanyang katawan. Habang pinapanood ang nakakakilabot na eksena mula sa mga anino, isa sa mga nakaligtas ang nagmura ng pabulong. Ngayon lang niya napagtanto ang nakakatakot na laki ng kalaban na kanilang kinakaharap. Sa malapit, nakatago sa likod ng isang malaking sisidlang luwad, tahimik na pinagmamasdan ng babae ang pagtatrabaho ng higante. Nag-aapoy sa galit ang kanyang puso. Napagtanto niya na ang kanyang nakababatang kapatid na si Sheng Sang Xiaoqin ay malamang na namatay sa miserableng lugar na ito. Sa sandaling iyon, isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip, ngunit hindi ito galing sa isang halimaw. Sa halip, tatlong maliliit na figurang gawa sa porselana ang nakatayo sa kanyang paanan. Kalmado siyang tinanong ng mga ito kung nabiktima rin ba siya ng munting tapat na halimaw mula sa Hompi Village. Natulala ang babae. Talagang naiintindihan niya ang pananalita ng mga buhay na manikang porselana na ito. Galit na dumura ang pinuno ng tatlo.
Nilinlang tayo ng walang hiyang bata na yon. Ipinaliwanag niya na sa nakalipas na 2 taon, ang mga mangangaso ng kayamanan na tulad nila ay nilinlang ng batang iyon at dahan-dahang ginawang marurupok na katawang porselana. At sa ngayon, wala pang nakahanap ng lunas. Nang marinig ito, may napagtanto ang babae na isang mahalagang bagay. Hinahanap din ng mga biktimang ito ang libingan ng tunay na hari, na nangangahulugang alam ng batang bumitag sa kanila ang sikreto para baliktarin ang sumpa. Pinatibay niya ang kanyang loob. Kung gusto niyang takasan ang kapalaran ng pagiging porselana, kailangan niyang kumilos ng mabilis. Bigla, isa sa mga lalaking porselana na may bigote ang tumuro sa kanya gamit ang nanginginig na daliri. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkakilala. Ikaw ang pangalawang binibini ng angkan ng Xinshan Xiao. Kalmadong tumingin sa ibaba ang babae. Ipinaliwanag ng maliit na lalaki na isa siyang cultivator mula sa Quenzhou na nakilala na siya maraming taon na ang nakalipas. Kahit na nakakulong sa isang katawang porselana, napakaliit pa rin talaga ng mundo ng martial arts. Ang 3 figurang porselana ay magalang na yumuko at nagpakilala isa-isa sa pangalawang binibini na si Zhao. Namutla ang mukha ng babae. Tumulo ang malamig na pawis sa kanyang noo dahil nakilala niya ang isa sa mga pangalan. Ang lalaking iyon ay dating isang Golden Core Stage Cultivator, isang makapangyarihang dalubhasa na maging ang kanyang pamilya ay tratuhin ng may malaking respeto. Ngunit, maging ang isang tulad niya ay naging isang marupok na laruang porselana dahil sa mga pakana ng batang iyon. Naggitngit siya ng ngipin. Ang katotohanan ay naging hindi na maikakaila. Ang batang mukhang inosente ay isa palang nakakatakot at walang hiyang kontrabida. Sa ibang lugar sa loob ng nagliliyab na tapahan, isang malaking higante ang dahan-dahang naglalakad sa gitna ng matinding init. Sa kanyang balikat ay nakapatong ang isang malaking asul na florerang porselana. Walang ingat niya itong ibinagsak. Marahas na nabasag ang sisidlan sa lupa. Nagkalat ang mga piraso kung saan-saan. At mula sa loob ng basag na florera, gumulong palabas si Xiao Shai. Humalakhak siya, halatang nagagalak sa kabuluhan. Ilang sandali pa, gumulong si Xiao Shai sa daan ng lupa mula sa pagsabog, marahas na gumulong-gulong bago tuluyang dumulas at huminto sa mga palumpong malapit sa gilid ng gubat. Sa unahan niya, isang pamayanan ng mga nagliliwanag na tapahan ang maliwanag na nag-aapoy sa gabi. Tinitigan ni Xiao Shai ang nag-aapoy na kampo. Dahan-dahang nanlamig ang kanyang ekspresyon. Hindi niya maintindihan kung bakit palaging sinusubukang patahimikin ng mga sakim na tagalabas mula sa malalaking lungsod ang mga saksi na tulad niya sa kanilang paghahanap ng kayamanan. Tapos bigla, isang nakakakilabot na realisasyon ang pumasok sa kanyang isip. Umalinggaw sa kanyang alaala ang mga turo ng kanyang maestro. Isang madilim na anino ang lumitaw sa kanyang isipan sa ilalim ng kulay dugong buwan, isang paalala kung paano dapat harapin ng mga tunay na cultivator ang mga kaaway. Lalong nanlamig ang mga mata ni Xiao Shai. Dahil ang mga kaaway na yon ay nagpakita na sa kanya, ililibing niya silang lahat dito at sisiguraduhing walang isa man ang makakaalis ng buhay. Sa kalaliman ng isang maulap na gubat, tahimik na binabantayan ng mga sinaunang batong tagapagbantay ang isang lihim na landas patungo sa isang sikretong tapahan, isang ruta na hindi kailanman matatagpuan ng mga tagalabas. Nagmamadaling umakyat si Xiao Shai sa sinaunang hagdanan na puno ng lumot, desperadong marating ang kanyang patutunguhan. Ngunit sa kanyang pagmamadali, nawalan siya ng balanse at natisod pasulong. Bumagsak siya sa sahig na bato na may malakas na kalansing ng metal, may mga kislap na lumabas mula sa pagbagsak. Gumuhit ang takot sa kanyang mukha. Mabilis niyang sinuri ang kanyang paa, habang lumalaki ang kaba sa kanyang dibdib. Matapos lamang makumpirma na buo pa rin ang ibabaw, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Umupo muna siya saglit, pinunasan ang pawis sa kanyang noo. Sa ngayon, masyadong marupok ang kanyang katawan para magkamali kahit katiting. Maingat na nagpatuloy si Xiao Shai sa landas sa gilid ng bangin. Sa kanyang kasalukuyang estado, kahit isang dulas lang ay nangangahulugan ng agarang kamatayan. Maingat niyang itinapak ang kanyang paa, sinusubok ang hindi pantay na bato sa ilalim nito. Tapos bigla, humarurot siya ng takbo sa matataas na damo. Kung gusto niyang mabuhay, kailangan niyang samantalahin ang napakatinding bigat ng Ghost and God Domain na pumapalibot sa libingan ng tunay na hari. Gamit ang enerhiya ng domain, pinatatag ni Xiao Shai ang kanyang tindig laban sa mabigat na grabidad. Nagliyab ang mga rune sa kanyang braso, habang tumutugon ang kapangyarihan sa kanyang tawag. Sa isang mabilis na kilos, pinakawalan niya ang enerhiya. Nagsimulang umikot ang mga berdeng hibla ng domain sa dulo ng kanyang mga daliri habang kinokontrol niya ang puwersa sa paligid. Marahas na dumaloy ang berdeng enerhiya sa paligid ng kanyang braso habang nahihirapan siyang kontrolin ito. Ngunit nagbunga ang kanyang sugal. Sa pamamagitan ng pagpuwersa sa bigat ng domain na bumangga sa sumpa ng porselana mula sa tapahan, dahan-dahan niyang pinaglaban ang dalawang puwersa. At sa wakas, nagsimulang magbago ang kanyang katawan. Tumuwid ng tayo si Xiao Shai nang makumpleto ang pagbabago. Naglaho ang kanyang anyong porselana. Matagumpay siyang nakabalik sa kanyang katawang tao. Nang maibalik ang kanyang mga pandama, maingat na sinuri ni Xiao Shai ang madilim na paligid, nananatiling alerto sa anumang biglaang banta. Bumaba siya ng mas malalim sa mga guho.
Tahimik na gumalaw ang kanyang maliit na katawan sa tabi ng mga malalaking sinaunang estatwa ng dragon na inukit sa mga pader na bato. Tapos bigla, may napansin siyang kumikinang sa dilim sa ibaba. Nakasabit sa makakapal na ugat ang isang gintong batong stela, na mahinang pumipintig na may mahiwagang enerhiya. Kumuha si Xiao Shai ng isang piraso ng tapa ng Spirit Beast. Isang tiwalang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha nang maalala niya ang nakatagong katangian nito. Sa pagtitiwalang mailalantad ng tapa ang tunay na kalikasan ng libingan, kinagatan niya ito. Habang lumulunok, itinuon niya ang kanyang isipan at sinubukang lampasan ang ilusyon ng libingan. Asul na espiritual na enerhiya ang biglang sumabog sa paligid niya. Bilang tugon sa kanyang tawag, humakbang si Xiao Shai sa ilalim ng isang malaking parang multong parol. Ang harang ng libingan ay mariing dumidiin sa kanyang katawan. Sa bawat hakbang, lalong lumalakas ang presyon na nagbabantang durugin siya sa lupa. Pero nagpatuloy siya. Bigla, isang nakakatakot na dagundong ang umalingaw-ngaw mula sa kadiliman. Tigil dyan! Isang dambuhalang batong tagabantay ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang malaking katawan nito ay nangingibabaw sa daanan. Binalaan siya ng tagabantay na ang ganap na pag-activate sa Ghost and God domain ay magdudulot ng tiyak na kamatayan, kahit para sa isang mula sa lahi ni Xiao Shai, ngunit nabigo ang pananakot. Sa paligid nila, ang mga sinaunang estatwa ay nagsimulang magkabitak-bitak at gumuho dahil sa presyon. Nanatiling nakatayo si Xiao Shai sa harap ng kumikinang na tarangkahan. Nanliit ang kanyang mga mata nang sa wakas ay naintindihan niya kung paano gumagana ang mekanismo. Napunta ang kanyang tingin sa gintong stela na nakabaon sa mga ugat. Sinimulan niyang unawain ang nakaukit na inscription dito. Nagsasabi ito tungkol sa pag-ipon ng celestial na liwanag upang malinang ang matuwid na ki. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy sa pagbabasa, dumagundong muli ang boses ng tagabantay. Isang malaking paa na may baluti ang bumagsak sa lupa sa tabi niya. Yumuko ang nilalang at mahigpit siyang binalaan, kontrolin mo ang iyong kasakiman at bumalik ka na. Pagkatapos ay may ibinunyag na nakakagulat ang tagabantay. Mayroon itong nakaraang karma sa lolo ni Xiao Shai. At dahil sa koneksyong iyon, tumanggi itong panoorin na mamatay dito ang apo ng matanda. Itinuro ng tagabantay ang papawalang liwanag sa kalangitan. Kapag dumating na ang tunay na kadiliman, ang dumain ay magiging isang nakamamatay na bitag na walang takas. Nang matanto ang panganib, agad na yumukod ng may paggalang si Xiao Shai. Salamat po sa payo, Tio Ramhorn. Na may mapang-asar na ngiti, mabilis siyang tumalikod at tumakbo. Asul na enerhiya ang bumuntot sa kanya, habang mabilis siyang tumatakbo sa nagdidilim na kabubatan, nakikipagkarera sa papalubog na araw. Kahit na, hindi maiwasan ni Xiao Shi na makaramdam ng kaunting pagsisisi. Hindi pa niya natapos unawain ang lihim na pamamaraan na nakaukit sa gintong stela. Matapos tumakbo ng ilang sandali, sa wakas ay nagdahan-dahan si Xiao Shi upang habulin ang kanyang hininga. Mabigat ang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib. Sa kaibuturan niya, hinahangad niya ang isang normal na buhay. Gusto niyang mag-aral, pumasa sa mga imperial examination, maging isang iginagalang na iskolar tulad ng ibang mga bata. Higit sa lahat, tumanggi siyang maging isang bigo. Gusto niyang patunayan ang kanyang sarili at ipagmalaki siya ng kanyang lolo. Ngunit bigla, ang langit sa itaas niya ay naging matingkad at masamang pula. Tinakpan ni Xiao Shai ang kanyang mga mata. Agad niyang nakilala ang nakakatakot na pangyayari. Tila ang kalangitan mismo ay masamang nakatitig sa kanya. Palubog na ang araw at ang kaharian ay pumapasok sa nakamamatay na yugto ng gabi. Dahil sa takot sa masasamang espiritu na gumagala pagkatapos ng paglubog ng araw, pinilit ni Xiao Shi ang kanyang pagod na mga binti na magpatuloy sa pagtakbo. Kailangan niyang makauwi bago tuluyang gumabi. Samantala, pabalik sa mga guho, ilang mas mabababang tagabantay na halimaw ang nagtanong sa kanilang pinuno. Bakit siya nagpakita ng awa sa batang tao? Nag-ungol ang dambuhalang asul na demonyong tagabantay. Sa totoo lang, gusto niyang durugin ang bata, ngunit natatakot siya sa lolo ni Xiao Shai. Ilang taon na ang nakalipas, pilit na pinasok ng magulong matandang iyon ang libingan ng tunay na hari na nakaligtas sa mga bitag nito sa loob ng 9 na buong araw. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na pigilan siya, nagawa pa rin ng matanda na nakawin ang pinakadakilang lihim ng libingan, ang water-fire tempering method. Hinala ng demonyo na balak ng lolo ni Xiao Shi na gawing isang undead immortal ang sarili niyang bangkay para dayain ang kamatayan. Ngunit pagkatapos ay may mas madilim na isinaalang-alang ang demonyo. Paano kung patay na pala ang matanda? Sa huli nilang pagkikita, halos hindi na mukhang buhay na tao ang lolo. Isang malamig na hangin ang umihip sa mga guho. Biglang may napagtanto ang demonyo na nakakabagabag tungkol din kay Xiao Shai. Huminga siya ng malalim at kinumpirma ang kanyang hinala. Tulad ng kanyang lolo, ang bata ay walang anumang aura ng buhay ng tao. Sa wakas ay dumating ang gabi sa kabubatan. Isang malamig na asul na buwan ang nagliwanag sa madidilim na puno. Mabilis na tumakbo si Xiao Shai sa mga halaman, desperadong maabot ang kaligtasan bago lumitaw ang mga espiritu. Pagkatapos, bigla siyang huminto. Nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Mula sa kadiliman sa unahan, isang nakakakilabot na humuhuning hangin ang nagsimulang umihip. Huli na siya. Isang malaking anino ang dahan-dahang umahon mula sa kadiliman. Isang kumikinang na pulang mata ang tumagos sa gabi.
Nagpakawala ang nilalang ng isang nakakakilabot na tili. Ang nakakadiring mukha nito ay walang balat. Ang malaking bibig nito ay nakabukas, tumutulo ang laway. Desperadong tumakbo si Xiaoshai sa kabubatan. Sa likuran niya, nakatutok sa kanya ang maraming pulang mata ng halimaw, habang dinudurog ng malaking katawan nito ang mga puno sa dinaraanan. Agad niyang nakilala ang nilalang. Ito ang masamang espiritu na ibinabala sa kanya ng kanyang lolo. Isang halimaw na lumilitaw sa paglubog ng araw upang kunin ang buhay ng mga nabubuhay. Sumabog ang lupa nang ibagsak ng dambuhalang kamay ng halimaw. Halos hindi nakaiwas si Xiaoshai. Nasukol at wala ng pagpipilian, inilabas ni Xiaoshi ang kanyang huling piraso ng spirit jerky. Ang takot sa kanyang mga mata ay dahan-dahang nawala. Pinalitan ito ng determinasyon. Sa halip na tumakbo, nagpasya siyang lumaban. Susubukan niya ang Three Lights o Bright Key Art na naunawaan niya mula sa gintong stela. Ginawang aktibo ni Xiao ang pamamaraan. Isang parang multong tarangkahan ang lumitaw sa likuran niya. Asul na espiritual na enerhiya ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Ngumisi siya. Ang kapangyarihan ng libingan ng tunay na hari ay mas malakas kaysa sa mga pangunahing pamamaraan na natutunan niya sa paaralan. Mas mabilis kaysa dati, sumugod si Xiaoshi na parang isang guhit ng asul na liwanag, nilampasan ang malagim na halimaw na bungo. Kahit isang maliit na piraso ng liwanag ng bituin ay nagbigay sa kanya ng hindi kapanipaniwalang bilis. Sa wakas ay nakita niya ang pasukan sa kanyang ngayon. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Ligtas na siya. Ngunit bigla nawala ang asul na enerhiya. Bumagsak ang kanyang katawan. Si Xiaoshai ay bumagsak sa lupa. Napuno ng takot ang kanyang isipan. Nabagsak siya ilang hakbang na lang mula sa kaligtasan. Nakatayo sa ibabaw niya ang halimaw na bungo na maraming mata. Nagpakawala ito ng nakabibinging sigaw diretsyo sa kanyang mukha. Nanigas sa takot si Xiaoshai. Ngunit bago pa makasugod ang nilalang, isang matalim na talim ng hangin ang humiwa sa ere. Agad na napaatras ang halimaw. Napatingin si Xiaoshai sa gulat. Pagkatapos ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Nakatayo sa pagitan niya at ng kamatayan ang kanyang lolo. Nananatiling kalmado ang matanda. Binaliwala niya ang halimaw, sinabi lang niya, oras na para umuwi at inumin ang iyong gamot. Mabilis na tumango si Xiaoshai. Ngunit habang tinitingnan niya ang likod ng matanda, may napansin siyang kakaiba. Isang masangsang na amoy ng laman ang kumakapit sa kanyang lolo. Mayroong talagang mali. Nagsimula silang maglakad palayo, ngunit hindi pa tapos ang bangungot. Umungol ng galit na galit ang halimaw. Isang malaking mabalahibong buntot ang humampas mula sa dilim. Ang tahimik na gabi ng nayon ay nabasag ng isang matalas na tunog ng paghiwa. Sumugod ang halimaw na maraming mata, bumuka ang bibig nito para silain sila. Ngunit bigla, isang matulis na kidlat na kulay dilaw ang sumabog sa himpapawid. Tumama ito ng diretsyo sa halimaw. Sumabog ang dugo sa kalangitan ng gabi. Agad na natalo ang nilalang. Ang ungol nito ay naging mahinang daing habang dinudurog ito ng mapaminsalang atake. Itinagilid ni Xiaoshi ang kanyang ulo at ininom ang huling patak ng sabaw na gamot. Ibinaba niya ang walang laman na mangkok at pinunasan ang kanyang bibig. Gumaan ang loob na sa wakas ay tapos na ang mapait na timpla. Umaakyat ang singaw sa paligid ng kanyang mga balikat habang sumasandal siya sa mainit na tubig, nagpapakawala ng isang mahaba at nakaka-relax na buntong hininga. Ngunit sandali lamang ang kapayapaan. Biglang nagsimulang kumulo ng malakas ang tubig. Nanlaki ang mga mata ni Xiaoshai sa takot nang mapagtanto niyang hindi pala siya nakababad sa isang paliguan. Nakaupo siya sa loob ng isang malaking kalderong bakal. Itigil niyo ang pagluto sa akin, nagpapanik niyang sigaw. Ngunit isang itim na aso sa malapit ang lubusang binaliwala ang kanyang mga pakiusap. Kinagat ng hayop ang isang piraso ng panggatong at agresibong inilagay ito sa apoy sa ilalim ng kaldero. Mas lalo pang lumakas ang apoy. Sumisigaw sa sakit si Xiaoshai habang nagsisimulang kumulo ang tubig. Habang lumulubog siya sa panggamot na paliguan, naglakbay pabalik sa nakaraan ang isip ni Xiaoshai. Naalala niya ang paliwanag ng kanyang lolo na minsan na siyang nawalan ng malay sa loob ng napakatagal na panahon. Ang tanging dahilan kung bakit siya nakaligtas ay dahil nanatili ang matanda sa kanyang tabi araw at gabi. Pinapakain siya ng mga espiritual na halamang gamot para lang manatili siyang buhay. Ngunit kahit sa paliwanag na yon, mayroon pa ring blangkong espasyo sa kanyang alaala. Tahimik na nakatingin sa malayo si Xiaoshai. Wala siyang maalala bago siya magsyam na taong gulang. Dahan-dahan niyang idinampi ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Doon, isang malaking pilat ang nakalatag sa kanyang katawan. Ito ay isang malubhang sugat na dapat ay ikinamatay na ng sinumang ordinaryong bata. Nagsimulang magdugtong-dugtong sa isip niya ang mga madidilim na bulong-bulungan. Ang pinsalang ito ay hindi isang aksidente. May nagbukas ng kanyang dibdib. Ninakaw nila ang kanyang banal na fetus, ang pinagmumulan ng kanyang napakalaking potensyal, at pagkatapos ay inilipat ito sa katawan ng ibang bata mula sa isang makapangyarihang angkan ng mga maharlika. Sa isip ni Xiaoshai, malinaw kung sino ang mga salarin. Ang krimen ay ginawa ng katulong na mahistrado na si Li ng Shu County, lahat para tulungan ang kanyang walang kwentang anak na si Li Sheng na mandaya para makuha ang unang pwesto sa mga panlalawigang pagsusulit. Dumilim ang ekspresyon ni Xiaoshai.
Ang kanyang karapatan mula pa noong isinilang ay inukit palabas sa kanyang katawan. Iniwan siyang wasak, hindi buo. Nag-aalab ang galit sa kanyang mga mata habang kinukuyom niya ang kanyang mga kamao sa ilalim ng kumukulong tubig. Dahil sa kasakiman ni Li Sheng, gumugol si Xiao Shai ng 2 buong taon na umiinom ng lason at naliligo sa kamandag para lang manatiling buhay. Sa wakas, sumabog siya. Hindi lang ako ang magdurusa ngayon. Sa isang galit na sigaw, sumalok si Xiao Shai ng malaking alon ng kumukulong sabaw na gamot. Inihagis niya ito ng diretsyo palabas ng kaldero. Ang nakapapasong likido ay tumalsik ng diretsyo sa itim na aso. Nanigas ang kawawang hayop, basang-basa sa malagkit na dilaw na gamot, nakatingin ng may pagkalito sa biglaang pag-atake. Tumingin si Xiao Shai sa kanyang tumutulong kamay at biglang may napagtanto. Kung ninakaw ang kanyang banal na fetus, ibig sabihin hindi siya isang walang kwentang tao sa simula pa lang. Isang tiwalang ngiti ang dahan-dahang kumalat sa kanyang mukha. Kahit wala ang banal na fetus, kaya pa rin niyang magsanay at maging isang alamat sa pamamagitan ng sarili niyang lakas. Ngunit mabilis na nawala ang kanyang optimismo. Matagal nang gumaling ang sugat sa likod ng kanyang ulo, ngunit pinipilit pa rin siya ng kanyang lolo na magbabad sa loob ng kumukulong kaldero ng gamot araw-araw. Sa ibaba niya, pinapipintog ng itim na aso ang kanyang mga pisngi at hinihipan ang mga baga, na lalong nagpapainit sa berdeng apoy. Biglang nanigas si Xiao Shai. Isang mabigat na presensya ang papalapit. Umuugong na bumukas ang pinto. Pumasok si Lolo. Tahimik na nakatayo ang kanyang figura sa dilim. Tinitigan ni Xiao Shi ang matanda habang sinusubukang alalahanin kung kailan nagsimulang maging nakakabagabag ang kanyang lolo. Sa ilalim ng nakakatakot na berdeng ilaw, ang lolo ay hindi gaanong mukhang buhay na tao at mas mukhang isang naglalakad na bangkay. Naalala ni Xiao Shi ang nakaraan. May panahon noon na mainit at buhay ang pakiramdam ni Lolo. Dati niyang ipinagdiriwang ang mga tagumpay sa mga lihim na sining ng cultivation habang buong pagmamalaking karga si Xiao Shai sa kanyang mga bisig. Ngunit ang lalaking nakatayo sa harap niya ngayon ay ganap na naiba. Wala na ang init. Biglang nag-iba ang mukha ni Lolo at naging parang demonyo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may nakakatakot na pulang-pula na liwanag. Bigla siyang nagpakawala ng matalas na dagundong na umalingaw-ngaw sa silid. Ang apoy sa ilalim ng kaldero ay marahas na sumiklab bilang tugon. Huminto sa pagtatrabaho ang itim na aso, mukhang pagod at inis sa kakaibang pagsabog ng matanda. Tahimik na nagmamasid si Xiao Shai. Dahan-dahang nawawala ang nakakatakot na aura. Umalis ng silid si Lolo. Sumara ang pinto. Napasandal si Xiao Shai sa gilid ng kaldero at huminga ng malalim, ngunit ilang segundo lang ang ginhawa. Nagsimulang kumulo ulit ng marahas ang madilim na likidong gamot. Umiinit ang paligid ng kanyang katawan. Itinagilid ni Xiao Shi ang kanyang ulo at nagtiimbagang. Nagsimula na ang tunay na pagpapahirap ng pampatibay na paliguan. Galit na kumukulo ang maitim na gamot. Pakiramdam ni Xiao Shi ay parang nililitsyon ng buhay ang kanyang mga laman loob. Dahil hindi na matiis ang sakit, nagwawala siya sa loob ng kaldero. Isang sigaw ng paghihirap ang bumasag sa tahimik na gabi. Makalipas ang ilang sandali, muling bumukas ang pinto. Pabagsak na lumabas si Xiao Shai, nakasandal ng husto sa kahoy na hamba. Nanginginig ang kanyang katawan sa pagod. Sa kabilang bakuran, nakikita niya ang isang anino na pabalik-balik sa loob ng kalapit na silid. Si Lolo. Nagbubulungan ang matanda sa kanyang sarili habang may hawak na message talisman. Napagtanto ni Xiao Shi kung ano ang kanyang ginagawa. Sinusubukan na namang kontakin ni Lolo ang ama ni Xiao Shai. Sa manipis na paper screen, umaalinggaw ang boses ni Lolo. Nagmamakaawa siyang bumalik ang lalaki at kilalanin ang kanyang anak, ngunit nagdilim ang ekspresyon ni Xiao Shai. Hinawakan niya ang kanyang dibdib ng may kapaitan. Kailanman ay hindi pa niya nakita ang kanyang ama mula nang mawalan siya ng alaala. Sa loob ng silid, nakatayo si Lolo sa harap ng altar ng mga ninuno. Tahimik niyang inamin na malapit nang matapos ang kanyang buhay. Tapos bigla, nagbago ang kanyang ekspresyon. Dinurog niya ang message talisman sa kanyang kamay. Bumuka ang kanyang panga ng hindi natural na parang isang bangkay. Isinubo niya ang talisman at nilamon ito, ngumunguya na parang gutom na hayop. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim. Ang usok ng nasusunog na insenso ay dumiretso sa kanyang mga baga. Muling nagliwanag na pula ang kanyang mga mata. Ang gutom sa loob niya ay hindi pa rin nasasapatan. Nang gabing iyon, hindi mapakali ang tulog ni Xiao Shai. Isang kakaibang amoy ang pumasok sa kanyang mga panaginip. Dahan-dahang bumukas ang kanyang mga mata. Isang madilim na anino ang namumuo sa itaas ng kanyang kama. Nakatayo doon si Lolo, namumula ang mga mata, tumutulo ang laway mula sa kanyang bibig. Gutom na gutom ako, bulong ng matanda. Hinawakan niya ang mga balikat ni Xiao Shai, dinaganan ang bata. Nang tila handa na siyang umatake, klang, isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw sa labas. Natigilan si Lolo, tapos biglang nawala sa bintana sa isang kisap mata. Malakas na humampas ang mga kahoy na bintana sa hangin. Nagsiksik si Xiao Shai sa kama habang nanginginig. Sinasabi niya sa sarili na may sakit lang si Lolo. Ayaw niyang maniwala na gusto talaga siyang patayin ng matanda. Ngunit bigla, isang malakas na pagkabog ang sumabog sa loob ng kanyang dibdib. Asul na enerhiya ang sumabog sa kanyang katawan. Nangangalit na lumitaw ang kanyang mga ugat.
Bumagsak siya sa kama habang hawak ang dibdib sa sobrang sakit. Sa loob ng kanyang katawan, nagising ang sumpa ng kamay ng multo. Isang multong kuko ang pumunit sa kanyang mga tadyang at dumurog sa kanyang mga organo. Sumigaw sa sakit si Xiao Shai. Nabigo na naman ang pagpigil mula sa panggamot na paliligo. Napabalikwas siya ng gising na pinagpapawisan ng malamig. Lolo, mahina niyang tawag, ngunit walang sumasagot. Kadiliman ang bumabalot sa kanya. Mga multong kuko ang umahon mula sa kalaliman at hinihila pababa ang kanyang kamalayan, ngunit bigla, isang realisasyon ang tumama sa kanya. Hindi siya maaaring umasa sa kanyang lolo magpakailanman. Pinilit ni Xiaoxi na bumangon mula sa sahig. Kung gusto niyang mabuhay, dapat niyang iligtas ang kanyang sarili. Hinigpitan ng kamay ng multo ang hawak sa kanyang puso. Iisa na lang ang natitira niyang pagpipilian, ang Three Lights of Right Kyart. Mariing itinak ni Xiaoxi ang kanyang paa sa lupa. Naging matatag ang kanyang nanginginig na katawan. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang komplikadong selyo. Mga sinagnang makalangit na liwanag ang biglang tumagos sa kalangitan. Sa isang mundong nawala na ang mga Diyos, tinawag ni Xiaoxi ang kapangyarihan ng mga bituin. Liwanag ng bituin ang bumaba mula sa kalangitan. Tinamaan nito ang isinumpang berdeng marka sa kanyang likod. Sa ilalim ng nagpapadalisay na liwanag, natunaw ang bakas ng kamay ng multo. Nawala ang sumpa. Pagod na pagod, bumagsak si Xiaoxi sa sahig na bato. Hinawakan niya ang kanyang dibdib habang humihingal. Wala siyang ideya kung bakit kumapit ang multong kuko na iyon sa kanyang katawan. Tumingin siya sa tahimik na buwan sa itaas, na may mas maraming tanong kaysa sagot. Samantala, sa kalaliman ng gubat, basang-basa ng sariwang dugo ang damo. Nakaluhod si Lolo sa ibabaw ng bangkay ng isang napakalaking halimaw. Pinupunit niya ang hilaw na laman mula sa nilalang na may matinding kasiyahan. Hawak ang tumutulong organ sa kanyang kamay, mumisi siya. Sa isang malutong na kagat, kinagat niya ito. Mas masarap ang lasa ng masasamang espiritu kaysa sa mga tao, mahinahon niyang bulong. Nasiyahan, pinunasan ng matanda ang dugo sa kanyang balbas at inayos ang kanyang buhok. Sa likod niya ay nakahandusay ang napakalaking bangkay ng natalong halimaw, isang nakakatakot na nilalang na may umiikot na mga mata at maputlang balat na may bahid ng dugo. Kahit nakatayo sa ilalim ng napakalaking katawan nito, mukhang napakaliit ni Lolo, ngunit mahinahon niyang sinusuri ang mga higanting galamay ng nilalang na parabang hindi kakaiba ang nakakatakot na pagpatay na ito. Ula pa ang bumabalot sa tahimik na bakuran habang papalapit ang unang liwanag ng umaga. Bigla, isang kutsilyo ang malakas na bumaon sa isang piraso ng karne. Ang matalas na tunog ay sumira sa katahimikan ng madaling araw. Nakatago sa likod ng pinto, nanginginig si Xiaoxi habang nagmamasid mula sa mga anino. Isang nakakabahalang tsismis ang umaalingaw sa kanyang isipan, tungkol sa isang kakaibang pagkain na diumanoy hindi kasama ang laman ng tao. Maingat siyang sumilip sa siwang ng pinto. Sa loob, nakikita niya ang nakayukong anino ng kanyang lolo na tahimik na nagkakatay ng karne sa dilim. Sa isang saglit, nakakatakot ang pakiramdam ng paligid. Ngunit nang magsimulang humuni ang mga ibon sa umaga, biglang nawala ang masamang aura. Di nagtagal, nagsimulang sumigla ang mga kalye ng Hompi Village. Tuwang-tuwang nagtipon ang mga taga-nayon para sa kanilang buwanang ritual ng pag-aalay. Dala nila ang isang ginintuang lechon na baboy at mga tray ng sariwang prutas sa itaas ng kanilang mga ulo, habang nagmamartsa sa ilalim ng matingkad na mga bandila na nangangako ng walang hanggang kapayapaan. Sa gitna ng pagtitipon ay nakatayo ang isang malaking sinaunang puno ng espiritu. Nangingibabaw ito sa buong nayon na parang isang tagapag-alaga. Ayon sa mga taga-nayon, pinoprotektahan sila ng puno mula sa masasamang espiritu na gumagala sa gabi. Isa-isa, lumuhod ang buong nayon sa harap nito. Iniyuko nila ang kanilang mga ulo at sumamba sa espiritong tinatawag nilang ninang. Mga pulang plake ng panalangin ang nakasabit sa makakapal na sanga ng puno na marahang umiindayog sa hangin. Mataas sa ibabaw ng mga tao, ang espiritong ninang ay nakahiga sa isang makapal na sanga. Kaswal niyang iwinawagayway ang kanyang mga hubad na paa habang pinapanood ang mga taga-nayon sa ibaba. Isang mapaglarong ngiti ang nasa kanyang mga labi, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay nagtatago ang mas madidilim na kaisipan. Tamad niyang inabot ang isang matingkad na pulang mansanas. Nang kakagatin na sana ni Xiaoxi, biglang hinawakan ni Lolo ang kanyang pulso. Sino ang nagbigay sa iyo ng prutas na yan? Inosenteng itinuro ni Xiaoxi ang puno. Ang ninang. Agad na humigpit ang hawak ni Lolo. Nanlamig ang kanyang boses. Hindi mo siya ninang. Habang humihigpit ang kanyang mga daliri sa pulso ni Xiaoxi, nawasak ang ilusyon. Ang sariwang mansanas ay biglang nabulok sa kamay ni Xiaoxi at naging kasuklam-suklam na lilang putik. Dinurog ni Lolo ang bulok na prutas at itinapon sa gilid. Kung totoong ninang siya, bulong niya, lahat ng nandito ay magiging anak niya. Sa itaas, natigilan ang espiritu ng inang. Nawala ang kanyang mapaglarong ngiti. Agad niyang napagtanto na ang matandang ito ay hindi isang ordinaryong taga-nayon. Tahimik na inilayo ni Lolo si Xiaoxi mula sa puno. Lumayo ka sa espiritong iyon. Huwag mo siyang pagkakatiwalaan. Nang gabing iyon, umuwi si Xiaoxi para sa hapunan. Patakbo siyang pumunta sa mesa, ngunit agad na nawala ang kanyang pananabik. Ang mga mangkok sa harap niya ay puno ng malapot na berdeng putik na may mga patay na alakdan at alupihan.
Tinangnan ni Xiao ang kanyang ilong dahil sa pandidiri. Ito ba talaga ang hapunan? Ihinampas ni Lolo ang kanyang butot balat na kamay sa mesa. Nakakatakot ang kanyang payat na mukha. Kailangan ng lasong ito para sa sakit mo. Sinubukan ni Xiaoxi na tumutol. Pero mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Bahagyang umilaw ang mga mata ni Lolo. Inumin mo. Pagkatapos ay mahinahon siyang tumalikod at naglakad palayo. Bago umalis, marahan niyang idinagdag. Alam ko ang tungkol sa pagbalik ng sakit mo kagabi. Natigilan si Xiaoxi. Si Lolo ay nasa labas at nangangaso ng mga halimaw buong gabi. Kaya paano niya nalaman ang nangyari sa silid tulugan? Sa labas ng bahay, may tahimik na nagmamasid mula sa kadiliman. Isang malaking mata na hindi kumukurap ang nakatitig sa may pintuan. Dahil sa takot, agad na sumuko si Xiaoxi. Iniangat niya ang mangkok at pilit na ininom ang kasuklam-suklam na lason. Isang mahinang boses ang bumulong mula sa mga anino. Mabuti. Natahimik ang bahay. Makalipas ang ilang sandali, marahas na napasinghap si Xiaoxi. Pakiramdam niya ay pinapakuluan ng buhay ang kanyang puso sa loob ng dibdib. Pero sa halip na patayin siya, binigyan ng lason ng lakas ang kanyang katawan. Mabilis na pinagana ni Xiaoxi ang 3 lights upright key art. Sumabog ang asul na enerhiyang espektro sa paligid niya habang ginagamit niya ang kapangyarihan ng mga bituin. Dahil linakaw ang kanyang divine fetus, hindi siya makapag-cultivate ng normal. Kaya pumili siya ng ibang landas. Lilinangin niya ang kanyang pisikal na katawan para maging isang sagradong fetus. Dumadaloy ang liwanag ng bituin sa kanyang mga meridian, na nagbibigay liwanag sa kanyang nervous system, habang itinutulak niya ang kanyang katawan lampas sa natural nitong mga limitasyon. Nang gabing iyon, naghanda si Xiaoxi ng isang kahoy na kariton para sa paglalakbay. Nagkarga siya ng isang mabigat na kahon at maingat na itinali ang mga gamit. Gamit ang isang pinsel, nagpinta siya ng mga komplikadong pulang rune sa mga gulong ng kariton. Ang speed talisman na ito ang magpapabilis sa paglalakbay, paliwanag niya kay Lolo. Sa malapit, napangiwi si Xiaoxi habang hawak ang isang mangkok na puno ng sariwang dugo ng itim na aso. Hindi matiis ang amoy. Humarap siya sa itim na aso na may mapanuksong ngiti. Alam mo, ang pinakamalakas na enerhiya ng kabataan ay nagmumula sa direktang paghiwa sa lalamunan. Natigilan sa takot ang aso. Pinagpawisan ang noo nito habang kaswal na gumuhit si Xiaoxi ng linya sa liig nito gamit ang pinsel na babad sa dugo. Hindi pinansin ni Lolo ang kalokohan ng bata. Ang kanyang payat na mukha ay nanatiling nakatago sa ilalim ng isang dayaming sombrero habang naghahanda siyang umalis. Isang gintong geomancy compass ang umikot ng mabilis bago tumutok sa isang direksyon. Dahan-dahang umalagwa ang mga sinaunang kahoy na tarangkahan. Gumana ang anting-anting. Biglang humarurot ang kariton na may pambihirang bilis. Sakay, sigaw ni Lolo. Pero tumakbo lang si Xiaoxi sa likod ng kariton, sinusubok ang mga limitasyon ng kanyang bagong lakas na katawan. Sa wakas, lumundag siya sa kariton na may ngiti. Nagsimula na ang paglalakbay. Kalaunan, tumalon si Xiaoxi mula sa umaandar na kariton dala ang isang basket ng prutas. Tinakbo niya paakyat sa isang madamong burol patungo sa isang nag-iisang batong tableta sa ilalim ng isang sinaunang puno. Nagsindi ng 3 insenso, yumuko siya ng may paggalang. Sa itaas ng mga sanga, isang nakabiting bangkay ang kumislot. Isang maputlang multo na may mahabang nakalawit na dila ang dahan-dahang bumaba mula sa puno. Magalang na yumuko ang espiritu. Salamat sa alay. Nasiyahan, ang multo ay umatras sa mga anino. Lumundag pabalik si Xiaoxi sa umaandar na kariton. Napansin ni Lolo ang kanyang pinabuting liksi. Umiepekto ang panggamot na paliligo. Dapat nating dagdagan ang dosis. Namutla sa takot ang mukha ni Xiaoxi. Di nagtagal, nakarating sila sa nayon ng Shenyang. Doon, sinasamba ng mga taga-nayon ang isang sinaunang espiritu ng pagoda na kilala bilang Ninang. Sa loob ng pagoda ay nakaupo ang isang nagniningning na espiritu ng monghe. Naniniwala ang mga taga-nayon na nilikha siya ng kanilang pananampalataya. Bilang kapalit, pinoprotektahan niya ang rehiyon. Ngunit nang kaswal na sinimulang kainin ni Xiaoxi ang mga alay mula sa altar, iminulat ng espiritu ng monghe ang isang mata. Ang kanyang malumanay na ngiti ay nagtatago ng isang bagay na mas mapanganib. Bigla, nawasak ang ilusyon. Ang monghe ay naging isang napakalaking halimaw na higante at ihinampas ang isang kuko patungo kay Xiaoxi. Halos hindi nakatakas ang bata sa patibong. Aral na natutunan, huwag magtiwala sa hitsura ng isang espiritu. Kalaunan, dumating sila sa isang abalang lungsod na puno ng mga tindero at usok mula sa mga sariwang siopao. Binuksan ni Xiaoxi ang isang kahoy na bowl at nagtayo ng isang maliit na pwesto. Nasa loob ang mga gawang kamay na anting-anting na ginawa ni Lolo. Dahil ang paggawa ng tunay na mga sulat ng anting-anting ay nangangailangan ng pag-abot sa Divine Fetus Realm, bihira ang mga tunay na anting-anting. Karamihan sa mga master ay nagiging opisyal ng gobyerno sa halip na mga mangangalakal. Dahil dito, napakahalaga ng mga anting-anting ni Lolo. Di nagtagal, 2 iskolar ang lumapit sa pwesto. Old Chin, sabi ng isa sa kanila na may ngiti. Nagbalik negosyo ka na? Kalmadong tumango si Lolo. Mayroon akong mga talisman para sa pagmemensahe, mga anting-anting na peachwood, mga sulat para sa panahon, kahit ano pa ang kailangan nyo. Tumawa ang lalaki.
Akala ko nakapasa ka na sa wakas sa mga pagsusulit at naging isang iskolar. Pero biglang humina ang kanyang tono. May narinig akong kakaiba. Sabi nila, namatay na raw si matandang Jim. Sa isang saglit, lumamig ang hangin. Sa ilalim ng kanyang sombrero, kumikinang na pula ang mata ni Lolo. Hindi na siya mukhang tao, mas mukha na siyang halimaw. Natigilan si Xiao Shai. Tumutulo ang pawi sa kanyang mukha, pero biglang nagtawanan ang mga iskolar. Chismis lang. Nakipagtawanan si Lolo sa kanila. Agad na nawala ang nakakatakot na aura. Pero nanatiling tahimik si Xiao Shai dahil masyadong malapit sa katotohanan ang biro. Nagbalik ang mga alaala sa kanyang isipan. Si Lolo na umunguya ng mga kandilang insenso sa dilim. Ang kanyang mukhang kalansay ay nababalot ng gutom. Usok na pumupuno sa kanyang mga baga habang desperado niyang nilalamon ang espiritual na enerhiya. Naalala ni Xiao Shi na sumilip siya sa pinto noong gabing iyon at nakakita ng isang bagay na nakakatakot. Ang insenso ay nasusunog sa harap ng isang spirit tablet, at sa tablet na iyon ay nakasulat ang isang pangalan, Sinyin, ang pangalan ni Lolo. Napatigil si Xiao Shi habang dahan-dahang lumulubog sa isipan niya ang katotohanan. Ang mga chismis tungkol kay Lolo na natutulog sa kabaong, ang mga kakaibang ritual, ang walang katapusang gutom, hindi pala iyon mga chismis. Totoo pala ang mga iyon. Isang babaeng nakalila ang biglang yumuko sa balikat ni Xiao Shai, binati siya ng isang mapaglarong ngiti. Marahan niyang tinapik ang dibdib nito na parang kilala na niya at mahinang tumawa. Matagal na rin mula noong huli tayong nagkita. Sa likod niya, isang mahiyain na babaeng nakasuot ng berde ang alanganing nagtatago, namumula habang tinutukso ng babaeng nakalila si Suyan tungkol sa kung gaano na siya kalaki. Hindi nagtagal, umalis na ang dalawang babae, ang kanilang mga damit ay marahang humahampa sa hangin. Nakatayo roon si Suyan na litong-lito, ang kanyang isip ay naguguluhan dahil sa hindi inaasahang paglapit. Sa pwesto ng mga talisman, isang matandang lalaki na may suot na salakot ang kalmadong nagtanong sa mga customer kung ano ang gusto nilang bilhin. Tumulog ang mga barya nang iabot ang bayad. Ang babaeng nakalila ay humiling ng 2 peach blossom talisman. Sinadya niyang iabot ang pera kay Xiao Shai, na mukhang medyo kinakabahan habang tinatapos ang transaksyon. Masyadong lumapit ang babae, tinutukso siya tungkol sa kung gaano kakinis ang kanyang balat habang inuulit ang kanyang order. Namulang-namula ang mukha ni Xiao Shai. Dahil sa hiya, mabilis niyang inayos ang mga kahoy na talisman sa kanyang harapan para itago ang kanyang ekspresyon. Maayos niyang binalot ang mga talisman at iniabot ang mga ito, sabik na matapos ang bentahan. Habang papalayo ang mga babae, malakas na pinuri ng babaeng nakalila ang gwapong mukha ni Xiao Shai. Binalaan siya ng kanyang kasama na naririnig pa rin siya ng bata, ngunit tumawa lang ang babae. Pinanood sila ni Xiao Shi na umalis, hindi maalis ang ngiti ng isang tinamaan ng pag-ibig sa kanyang mukha. Bigla siyang lumingon kay Lolo. Kailangan kong gumamit ng banyo, alanganin niyang sabi. Hindi naloko si Lolo kahit isang segundo. Ibigay mo rito. Natigilan si Xiao Shai. Sinubukan niyang magkunwaring inosente. Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Kalmadong umupo si Lolo sa semento at inilahad ang kanyang kamay. Tahimik siyang naghintay sa pera mula sa benta ng talisman. Napabuntong hininga si Xiao Shai sa pagkadismaya. Hindi na ako bata. Kaya ko nang magbenta ng mga peach blossom talisman. Umiling si Lolo. Kailangan mo pa ng panggamot na paliligo sa loob ng 2 taon bago lumaki ng maayos ang iyong katawan. Umuso si Xiao Shai, pero nagdagdag si Lolo ng isa pang mabigat na katotohanan. May sakit ka pa. Sawa na sa malabong paliwanag, biglang sumigaw si Xiao Shai. Kung gayon, ano ba talaga ang sakit ko? Tumugon si Lolo ng ganap na katahimikan. Kalaunan, dahan-dahang naglakbay ang kanilang kariton na kahoy sa malawak na mababatong kabundukan. Tahimik nang umunguya si Xiao Shai ng isang piraso ng pagkain, ngunit bigla siyang huminto. Isang nakakabahalang isipan ang pumasok sa kanya. Tumingin siya kay Lolo na tahimik na nakaupo sa gitna ng umaalpas na usok. Ang matanda ay mukhang sinauna, marupok. Naalala ni Xiao Shi ang isang taga-nayon na nagtanong minsan kay Lolo tungkol sa mga chismis ng kanyang pagkamatay. Tinititigan niya ngayon ang matanda, tahimik na nagmamakaawa na huwag siyang mamatay. Upang libangin ang sarili, humuli siya ng isang maliit na insekto at inihagis ito sa hangin. Ipinatong ni Lolo ang isang mabigat na kamay sa ulo ng bata. Tila naiintindihan niya ang hindi masabing takot sa puso ni Xiao Shai. Hindi maiiwasan ang kamatayan, kalmado niyang sabi. Huwag kang hangal. Tumingin sa kanya si Xiao Shi na may nag-aalalang mga mata. Itinuro ni Lolo ang malayong abot tanaw. Sa unahan ay matatagpuan ang mga guho ng isang nawasak na nayon. Gumuho ang mga sirang pader sa ilalim ng gumagapang na mga baging ng gubat. Ang lugar na ito ay nilipol ng kasamaan mula sa labas. Paliwanag ni Lolo, sa sandaling namatay ang tagapagtanggol nitong espiritu. Kung kahit ang mga espiritong tagapagtanggol ay maaaring mamatay, tiyak na hindi makakatakas sa kamatayan ang mga tao. Sandaling nagkaroon ng pag-asa si Xiao Shai. Kung gayon, magiging isang godmother spirit ba si Lolo pagkatapos niyang mamatay? Para magkita pa rin tayo araw-araw. Umiling si Lolo. Ang kanyang sagot ay dumurog sa pag-asa ng bata. Kapag namatay ako, hihilahin ng kabilang mundo ang aking kaluluwa sa kailaliman. Biglang may umalingaw-ngaw na nakakatakot na tawa sa likuran nila.
Lumingon si Xiao Shai sa gulat. Nagsimulang lumitaw ang mga bughaw na anyong multo mula sa kawalan. Ang mga multong anyo ay umiikot sa paligid ng kariton, humahagikik ng may kalokohan. Itinuro sila ni Xiao Shi ng may pagkalito. Kung hinihila ng kabilang mundo ang mga kaluluwa, bakit nandito pa rin ang mga multong ito? Nakatitig si Lolo sa unahan habang patuloy na gumagalaw ang kariton. Nagpapatuloy ang mga bagay na ito, mahina niyang sabi, dahil ang buhay ko ay puno ng kawalang galang sa mga multo at mga Diyos. Sa huli, nakarating sila sa nayon ng Fangsunan kung saan may malaking sinaunang puno na tumutubo malapit sa gilid ng isang bangin. Tumingala si Xiao Shai sa matatayog na sanga. Kakaiba, walang godmother spirit na naninirahan sa punong ito. Sa paanan ng puno ay nakatayo ang isang maliit na dambana. Nagsindi ng insenso si Xiao Shi at nag-alay ng dasal. Sa itaas, nakatago sa mga biga, isang espiritong may berdeng buhok at mga sungay na kahoy ang tamad na kumakain ng prutas. Ang kanyang presensya lamang ang nagpoprotekta sa nayon mula sa kamatayan. Pero biglang nagkagulo sa mga kalye. Nagtakbuhan sa takot ang mga taga-nayon. Narito na ang mga opisyal ng Six Gates. Lumingon si Xiao Shi na may pagtataka. Isang matandang lalaki ang bumulong ng katotohanan. Mga aso yan ng mahestrado, nandito para mangolekta ng buwis. Marahas na pumasok ang mga opisyal sa pasukan ng nayon sakay ng kanilang mga kabayo. Isang mga kabayo ang biglang humila ng renda, halos masagasaan ng kabayo si Xiao Shai. Ang batas ng dakilang Ming, sigaw ng mga opisyal. Sinumang may utang na buwis ay papaluin ng 100 beses. Isang lalaking nagngangalang Liutan ang buong pagmamalaking nakaupo sa kanyang kabayo, minamaliit ang mga taga-nayon na may malupit na ngisi. Winasak ng mga opisyal ng Six Gates ang pamilihan, tinumba ang mga pwesto at kinumpiska ang mga paninda. Isang opisyal ang tumingin sa isang talaan. Nagbayad si Lu ng buwis sa lupa, pero may utang pa siyang buwis sa komersyo. Sumigaw siya sa nakasaradong tarangkahan. Luzushi, lumabas ka. Nang walang sumagot, nagsimulang magbilang ang opisyal. Kung hindi ka lalabas sa bilang ng 3, sisirain namin ang pinto. Bigla, isang pulang-pula na enerhiya ang sumabog mula sa loob ng tahanan. Isang malademonyong anyo ang nabuo sa pintuan. Napaurong ang opisyal. Isang natatakot na taga-nayon ang mabilis na tumakbo palapit. Pakiusap, tumigil kayo. Patay na si Luzushi. Sumimangot ang opisyal. Kailan siya namatay? Pagkatapos mismo ng huli ninyong pagbisita, kinakabahang paliwanag ng taga-nayon. Nagbigti siya sa puno ng ninang. Nang matagpuan siya ng mga taga-nayon, nanigas na ang kanyang katawan sa ilalim ng nakakatakot na pulang ilaw ng puno ng espiritu. Nanlaki ang mga mata ng opisyal. Agad niyang naunawaan ang ipinapahiwatig nito. Inialay ng lalaki ang kanyang bangkay bilang sakripisyo upang humingi ng paghihiganti sa Diyos. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mukha ng opisyal. Sinusubukang isumpa kami mula sa kabilang buhay. Tumawa siya ng mapanukso. Matapang na nagmartsa ang mga opisyal patungo sa dambana. Kung maghihiganti ang ninang, sigaw ng pinuno, idinedeklara niya ang digmaan laban sa dakilang imperyo ng Ming. Walang espiritu ng probinsya ang kayang hamunin ang batas ng imperyo. Mayabang niyang ipinahayag na kayang-kayang puksain ng kapangyarihan ng dakilang Ming ang isang maliit na Diyos. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang malupit na ultimatum. Kung poprotektahan ng ninang ang mapaghiganting espiritu ni Luzushi, mawawalan ng proteksyon ang nayon. Bawat isa sa inyo ay maiiwang haharap sa mga lagim ng gabi. Hindi makapaniwalang nanonood si Xiao Shai. Isang hamak na opisyal ng tao ang nagbabanta sa isang Diyos sa sarili nitong teritoryo. Sa itaas ng puno, nagkatawang tao ang ninang bilang isang batang babae. Kaswal siyang kumakain ng merienda habang nagbabasa ng isang balumbon. Tumingin siya sa ibaba na may pag-isip. Talaga bang mapapalampas ang ganitong kawalang galang? Pinagpawisan ng malamig si Xiao Shai. Nakaharap ang Diyos sa isang mahirap na pagpipilian, ipaghiganti si Luzushi o protektahan ang natitirang bahagi ng nayon. Pumasok ang mga opisyal sa walang laman na bahay ni Luzushi. Hindi dahilan ang kamatayan para hindi magbayad ng buwis. Ilabas ang natitirang pamilya, deklara ng pinuno, ngunit wala nang natira. Malungkot na nagulat ang isang tauhan. Ibinenta ang anak na babae. Nalunod ang anak na lalaki. Nawala sa sarili at naglaho ang asawa. Walang kibo, inutusan ng opisyal ang kanyang mga tauhan na kunin lahat ng gamit sa bahay. Kung hindi tayo makakakuha ng pera, kukunin natin lahat. Nagsimulang sirain ng mga sundalo ang mga pinto at halughugin ang bahay, ngunit walang halaga ang mga ari-arian. Pagkatapos ay nagreklamo ang isang opisyal, kung hindi natin maabot ang kwota sa buwis, sa sarili nating bulsa manggagaling ang kulang. Isang malupit na solusyon ang agad na nabuo. Kung hindi makakabayad ang patay, ang nayon ang magbabayad. Humarap ang mga opisyal sa mga takot na taga-nayon. Bumigat sa tensyon ang hangin. Inakusahan sila ng pinuno ng pagpaplano ng rebelyon, ngunit hindi umatras ang mga taga-nayon. Nangingitim ang mga kamao nila sa higpit ng pagkakahawak sa kanilang mga kagamitang pansaka. Tumawa ang opisyal. Bawat tao sa ilalim ng aking pamumuno ay pumasa sa mga pagsusulit ng county. Ngunit hindi lang kami mga eskolar. Asul na enerhiya ang sumabog mula sa kanilang mga katawan. Inihayag nila ang kanilang tunay na pagkatao. Mga kultivator na binyayaan ng mga banal na sanggol. Ibinigay ng pinuno ang huling banta.
Labanan niyo kami at mamamatay kayo at papatayin ang inyong 9 na henerasyon. Gumuho ang tapang ng mga taga nayon. Napalitan ng takot ang kanilang galit. Noon din, isang kamay na bakas ang katandaan ang lumabas mula sa karamihan. Isang mabigat na supot ng barya ang inialok. Bayaran ng buwis, mahinahong sabi ng isang boses. Napangiti ang opisyal nang makilala niya ang lalaki. Matandang Shin. Tahimik na nakaupo si Lolo sa kariton na gawa sa kahoy, ang mukha niya'y nakatago sa ilalim ng kanyang salakot. Magalang niyang binati si Lord Liu. Tumawa si Lord Liu. Malakas ka pa para magbayad ng buwis sa loob ng ilang taon pa. Pero bigla siyang natigilan. Kumibot ang kanyang ilong. Isang kakaibang amoy ang lumutang sa hangin. Dahan-dahang nagdilim ang kanyang ekspresyon. Sa wakas ay nakilala niya ang amoy. Ito ang hindi maipagkakamaling amoy ng isang bangkay. Gulat na tumingin si Lord Liu sa kariton. Ang amoy ay nanggagaling kay Lolo. Biglang itinuro ni Lord Liu ang isang daliri kay Xiao Shai. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkakilala. Kaya ikaw pala talaga, ang maalamat na numero 1 batang iskolar ng 50 probinsya. Nakatitig pabalik si Xiao Shi na may pagkalito. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang nakakatakot na opisyal ay biglang mukhang kinakabahan sa paligid niya. Magalang na umiti si Lord Liu. Talagang nagawa ni matapang na Jian ang imposible. Dahan-dahan niyang sinabi na nakawin ang mga lihim ng langit at lupa para lang mailigtas ang batang ito. Ngunit mabilis na nawala ang ngiti. Kung sakaling lumabag ka sa batas, malamig niyang idinagdag, direkta kang mahuhulog sa aking mga kamay. Sa isang kumpas ng kanyang braso, inutusan ni Lord Liu ang kanyang mga tauhan na kunin ang lahat ng nasa mesa ng tindahan. Bigla, binunot ni Lolo ang isang punyal mula sa kanyang sinturon na may matalas na kaluskos. Diretso niyang isinaksak ito sa itim na aso. Tumalsik ang dugo sa hangin habang umungol ng masakit ang aso, ngunit ang buong eksena ay isang palabas lamang. Ilang sandali lang ang nakalipas, lihim na binuhusan ni Xiao Shai ng pulang likido ang aso para pekiin ang sugat. Perpekto ang pag-arte ng aso. Bumagsak ito sa lupa at nagkunwaring patay. Saglit na naabala ang mga opisyal. Samantala, kalmadong binaliwala ni Lolo ang mga akusasyon at nagsimulang magsulat sa isang papel na anting-anting. Madulas na gumagalaw ang kanyang pinsel sa papel. Gumagawa siya ng isang pambihirang anting-anting sa mismong lugar. Ang halaga nito ay higit pa sa anumang halaga ng pera. Tahimik na nanood si Lord Liu at ang mga opisyal, na bighani sa galing ng matanda. Binabasag ang katahimikan, biglang nagtanong si Xiao Shai, ako ba talaga ang numero 1 batang iskolar sa 50 probinsya? Hindi man lang tuminala si Lolo mula sa kanyang ginagawa. Bakit ba laging binabanggit ni Little Ten ang nakaraan? Sa malapit, tahimik na inunguyan ng itim na aso ang isang kakaibang pulang supot. Bigla, binitawan ito ng hayop at nagsimulang tumahol ng agresibo sa hangin. Tuminala si Xiao Shai. May mali. Kakaiba ang pakiramdam sa taong ito. Biglang inayos ni Lolo ang kanyang salakot. Dumarating na ang dilim. Bulong niya. Kailangan nating umalis agad. Kumukurap si Xiao Shai sa pagkalito. Katanghalian pa lang. Maliwanag na sumisikat ang araw sa itaas, ngunit hindi pinapansin ni Lolo ang mga sabik na customer na nagtitipon sa paligid ng tindahan. Hindi na mahalaga ang negosyo, sabi niya. Wala na tayong oras. Sinusunod ang kutob ng matanda, sinimulan ni Xiao Shi na ikarga ang mga hindi nabentang kahon ng anting-anting pabalik sa kariton. Binuhat niya ang isang mabigat na kahon ngunit biglang huminto. Nagbago ang kapaligiran. Mataas sa itaas ng dambana ng nayon, tahimik na sumisilip ang berdeng buhok na diwata ng ninang sa ibabaw ng tela ng altar. Sinusundan ng kanyang malalaking mata ang mga manlalakbay na may malalim na kuryosidad. Samantala, sinisiguro ni Lord Liu ang supot ng perang buwis. Sa halip na magdiwang, agad niyang sinigawan ang kanyang mga tauhan na mag-impake. Aalis na tayo ngayon. Agad-agad. Nalilito ang isang tauhan, pero araw pa naman. Naging madilim ang ekspresyon ni Lord Liu. Nagiging bitag ng kamatayan ang probinsya sa gabi. Mga kakaibang kasamaan ang gumagala sa mga lupain ito, mga nilalang na kayang pumatay kahit na mga divine fetus cultivator. Napunta ang kanyang tingin sa malaking puno ng espiritu. Humahaginit ang hangin sa mga dahon nito. May nag-alay ng kanilang katawan sa punong iyon, malungkot niyang bulong. Ayokong naririto kapag dumating na ang mga kahihinatnan. Nagpatuloy ang kariton sa malungkot na daan. Itinaas ni Lolo ang isang buhay na alupihan. Ayos na ang hapunan. Napangiwi si Xiao Shai sa makamandag na nilalang. Ayaw niya sa mahigpit na dieta ng gamot na ito. Biglang tumingin si Lolo sa kalangitan. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Maagang lumulubog ang araw. Dumidilim ang langit 15 minuto na mas maaga kaysa sa karaniwan. Malamig na hangin ang humahampas sa mga talampas. Pinaningkita ni Xiao Shai ang mga mata habang nakatingin sa itaas. Nagkamali ba si Black Pop sa pagkalkula ng oras? Masamang tinitigan ni Lolo ang nanginginig na itim na aso. Kung hindi mo masusubaybayan ng maayos ang oras, umungol siya, magiging masarap na sabaw ang karne mo. Nakatitig ang matanda sa papalubog na araw. Masyado silang malayo sa Humpy Village. Darating ang gabi bago pa sila makabalik. Tinitingnan ni Xiao Shai ang abot tanaw. Bigla may napansin siya. Doon. Sa di kalayuan, isang malungkot na templo ang nakatayo laban sa papawala ng liwanag, isang posibleng masisilungan.
Umalinggaw ang kahoy na kariton patungo sa istruktura. Pagdating nila, tumalon si Xiaoxi para maghanap ng lugar para sa gabi, ngunit nananatiling kahina-hinala si Lolo. Tinitignan niya ang paligid. Nandito ba ang templong ito kanina? Huminto si Xiaoxi. Sinusubukan niyang alalahanin. Hindi. Nakakabahalang hindi pamilyar ang tanawin. Ang bundok mismo ay tila lumitaw mula sa kawalan. Dahil mabilis na papalapit ang dilim, nagmadali sila sa loob. Ang loob ng templo ay ganap na wasak. Basag ang bubong. Bumubuhos ang liwanag ng buwan mula sa bukas na kalangitan sa itaas. Mga labi ang tumatakip sa sahig sa paligid ng isang tahimik na nakaupong rebulto. Agad na napagtanto ni Xiaoxi na mapanganib ang bukas na pinto. Nagsimula siyang hilahin ang mabibigat na bato sa sahig para harangan ang pasukan. Hirap na hirap, tinutulak niya ang isang malaking bato. Lolo, tulungan mo ako. Ngunit bigla, binuhat niya ang napakalaking bato sa itaas ng kanyang ulo. Natigilan si Xiaoxi. Ang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan ay ikinagulat niya. Hindi lang siya pinagaling ng Starlight Cultivation. Ginawa siyang mas malakas kaysa sa sinumang ordinaryong tao. Sa isang malakas na kalabog, ibinagsak niya ang bato sa pintuan. Selyado na ang pasukan. Pagkatapos ay tuminala si Xiaoxi. May malaki pa ring butas sa bubong. Tumalon siya para ayusin ito, ngunit ang kanyang bagong lakas ay nagpalipad sa kanya ng masyadong mataas. Hinihila siya pababa ng grabidad. Lagabog. Diretso siyang bumagsak sa mga bulok na sahig na kahoy. Hindi makapaniwalang tumingin sa paligid si Xiao. Kalulukso lang niya sa taas na parang imposible. Binago ba ng lahat ng gamot na yon ang katawan ko? Pinutol ng boses ni Lolo ang kanyang pag-isip. Little Ten, halika na't kumain. Umakyat si Xiaoxi mula sa sirang sahig. Parating na. Sa labas, unti-unting nawawala ang ginintuang paglubog ng araw. Lumulubog ang kalangitan sa malalim na takip silim. Sumisikat ang isang malamig na asul na buwan. Nagigising ang mundo ng mga espiritu. Sa itaas ng mga puno sa gubat, tahimik na gumagalaw sa mga sanga ang maputlang mga paa. Samantala, si Lord Liu at ang kanyang mga opisyal ay nagmamadali sa gitna ng malakas na ulan. Hindi tayo abot sa korte ng county sa oras, sigaw ng isang sundalo. Kung gayon, sa templo tayo sisilong. Utos ni Lord Liu. Sa unahan, may usok na nagmumula sa isang nag-iisang gusali sa burol. Pinilit ng mga opisyal ang kanilang mga kabayo hanggang sa sukdulan. Desperado silang nagmamadali patungo sa templo. Sa itaas nila, dahan-dahang lumapag sa mga sanga ang espiritu ng Godmother. May hawak siyang sariwang dalandan sa kanyang kamay. Pinapanood ng kanyang mahinahong ngiti ang papalapit ng mga opisyal. Biglang nakaramdam si Lord Lu ng mali. May mga gumagalaw sa paligid nila sa dilim. Kalmadong kumagat ang Godmother sa dalandan, saka sumiklab ang karahasan, nagkadurog-durog ang kahoy, sumabog ang gusali, tumilamsik ang dugo sa gabi, isang talim ang kumislap sa dilim, biglang nahulog ang ulo ng isang sundalo. Nagkagulo ang lahat, walang awa ang pag-atake, nagliparan sa hangin ang mga bahagi ng katawan. Isa pang opisyal ang tinaga mula sa likod. Ang mga katawan at kabayo ay marahas na inihagis sa langit na parang mga sirang manika. Ang buong pulutong ay nalipol sa loob lang ng ilang segundo. Sumigaw si Lord Lu habang sumasabog ang lupa sa ilalim niya. Isang malaking tulos na kahoy ang sumulpot mula sa lupa. Tumagos ito sa kanyang dibdib at itinaas siya sa maulang gabi. Umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Bumagsak ang kanyang isipan sa ilalim ng nakakatakot na puwersang espiritual. Sa kanyang papadilim na paningin, nakita niya ang isang maliit na anyo na bumababa mula sa langit, ang Godmother. Maganda siyang lumutang pababa. Napatitig si Lord Lu sa itaas na may takot. Dahan-dahang lumapag ang Diyosa sa tulos na kahoy sa itaas ng kanyang dibdib. Kalmado siyang kumagat sa kanyang prutas, nakatingin sa kanya nang walang anumang emosyon. Nasiyahan, lumundag siya patungo sa mga natitirang sundalo. Sumabog palabas ang enerhiyang espiritual na parang mga hindi nakikitang baging. Ang mga nakaligtas ay marahas na inihagis sa kalangitan ng gabi. Pagkatapos ay lumingon ang Godmother patungo sa templo. Tumalim ang kanyang ekspresyon. Sa loob ng templo, sumilip si Xiaoxi sa isang siwang sa bintanang may takip na kahoy. Pinapanood niya ang massacre sa labas. Bigla, nagtama ang kanilang mga mata ng Godmother. Napaatras si Xiaoxi sa sobrang takot. Umaagos ang pawis sa kanyang mukha. Napagtanto niya ang nakakatakot na katotohanan. Nakita na siya ng Diyosa. Isang nakakadiring lagutok ang umalingaw sa gabi habang natatapos ang patayan sa labas. Sa loob ng wasak na templo, natigilan si Xiaoxi. Tahimik siyang naghihintay, inaasahan na papasok ang halimaw sa pinto anumang sandali. Ngunit bigla, ang napakalakas na puwersang espiritual ay naglaho sa dilim. Mula sa mga anino, mahinahong tumawag ang boses ni Lolo, nakita mo ba? Dahan-dahang tumango si Xiaoxiao, nanginginig ang boses niya. Ang Godmother, winasak niya ang dose-dosenang eksperto ng Divine Fetus sa isang iglap. Lumingon siya sa gitna ng templo. Nakaupo si Lolo sa tabi ng isang kumukulong kaldero na parabang walang nangyaring kakaiba. Kalmadong hinahalo ng matanda ang sabaw. Hindi mo kailangang kainggitan ang kanyang kapangyarihan, sabi niya ng kaswal. Isang araw, madudurog mo rin ang mga constable na yon ng ganoon kadali. Ibinaba ni Xiaoxi ang kanyang tingin. Hindi niya man lang maisip na maabot ang ganoong antas ng nakakatakot na lakas. Mahinang tumawa si Lolo.
Nagkakamali ka. Sa katawan mo ngayon, hindi purong lakas ang layunin, kundi ang iyong bilis na kayang makipagsabayan kahit sa Godmother. Kusang pumustura ng panlaban si Xiao Shai. Sinimulan ni Lolong ipaliwanag ang kahinaan ng kanilang mga kaaway. Ang mga opisyal ng Six Gates ay nagsasanay ng Heaven Heart Righteous Key Art. Nakatuon sila sa espiritual na kapangyarihan kaysa sa pisikal na lakas. Kung sila ang unang atake, nakamamatay ang kanilang mga spell, ngunit marupok ang kanilang mga katawan. Lubos silang umaasa sa kanilang mga divine fetus. Sumenyas si Lolo patungo sa labanan sa labas. Kung may makakalapit ng mabilis, guguho sila na parang papel. Patuloy niyang hinahalo ang kaldero na puno ng umiikot na lilang lason. Ang malapot na likido ay marahas na kumukulo sa apoy. Nawala ang iyong divine fetus, mahinang sabi ni Lolo. Ngunit itong dieta ng lason ay muling binubuo ang iyong katawan para maging mas mapanganib. Inabutan niya si Xiao Shai ng isang mangkok ng sopas na kulay bangungot. Pagkatapos ay ibinigay niya ang huling aral. Kapag nilalabanan ang mga spellcaster na ito, agad kang lumapit. Durugin mo sila bago pa man sila makapagbigkas ng kahit isang spell. Tumingin si Xiao Shai sa kumukulong lilang sabaw. May napagtanto siyang mahalaga. Talagang gumagana ang nakakatakot na lason na ito. Naniniwala si Lolo na ang pag-unlad ay galing lang sa gamot, ngunit may itinatagong sikreto si Xiao Shai. Sinasanay din niya ang Three Lights Upright Key Art. Inilapag niya ang walang lamang mangkok na may matalas na kalansing. Dahil pinipigilan siya ng kanyang ninakaw na divine fetus na mag-imbak ng espiritual na enerhiya, pumili siya ng ibang landas. Ibubuhos niya ang enerhiyang iyon sa pagpapalakas ng kanyang pisikal na katawan. Isang bahagyang asul na aura ang kumikislap sa paligid niya. Sa pagsasama ng lason na gamot at ng kanyang lihim na teknike, dodoble ang bilis ng kanyang cultivation. Gumawa si Xiao Shai ng isang hand seal at pumwesto para magmuni-muni. Sumabog palabas ang parang multong asul na enerhiya na pumapalibot sa kanya na parang umaalimpuyong apoy. Pumapasok ang liwanag ng buwan sa sirang bubong ng templo. Nagliliyab ang berdeng apoy sa ilalim ng kaldero habang patuloy na kumukulo ang lason na sabaw. Sa malapit, ang itim na aso ay payapang natutulog sa tabi ng apoy. Bigla, kumibot ang mga tainga ng aso. Isang nakakakilabot na bulong ang sumira sa katahimikan. Si Lolo ay nakaupo ng kuba sa mga anino. Ang kanyang payat na katawan ay marahas na nanginginig. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang ulo. Lumaki ang kanyang mga lubog na mata. Ang amoy ng lamantaw ay pumuno sa hangin. Habang si Xiao Shi ay nananatiling malalim sa kanyang cultivation trance, nagsisimulang masira ang pagpipigil ni Lolo. Dahan-dahang tumayo ang matanda. Isang madilim at demonyong aura ang bumabalot sa kanya. Gutom na ako. Lumapit siya sa batang nagmemeditasyon. Iniabot niya ang kanyang kamay na parang kalansay. Ang kanyang mga daliri ay yumuyuko na parang kuko habang nilalabanan niya ang halimaw na gutom na lumalamon sa kanya. Hindi. Umungol sa matinding sakit si Lolo. Tumanggi siyang magpatalo. Desperadong protektahan si Xiao Shai, ibinagsak niya ang sarili paatras. Lagabog. Tumagos ang matanda sa pader ng templo at inihagis ang sarili pababa sa gilid ng bangin. Marahas siyang gumulong sa kadiliman ng lambak sa ibaba. Ang ingay ang nagpabalik sa diwa ni Xiao Shai mula sa kanyang trance. Agad na bumukas ang kanyang mga mata. Nagmamadali siyang pumunta sa wasak na pader. Sa malayo sa ibaba, naglaho ang kanyang lolo sa kabubatan. Nakahinga ng maluwag si Xiao Shai. Siguro nangaso na naman siya. Ngunit nang tumingin siya sa ibaba sa lugar ng labanan, may gumalaw. Kumibot ang isa sa mga patay na opisyal ng Six Gates. Kinusot ni Xiao Shai ang kanyang mga mata, pero hindi ito isang panlilinlang. Nagsimulang umikot ang madilim na enerhiya sa paligid ng bangkay. Dahan-dahang bumangon ang patay na lalaki. Ang kanyang mukha ay naging isang nakakatakot na ekspresyon ng undead. Sa isang malalim na ungol, ang bangkay ay naging isang halimaw na walang isip. Naalala ni Xiao Shai sa sobrang takot. Isang pag-aalsa ng mga bangkay. Nagsimulang tumahol ng malakas ang itim na aso. Sa ibaba nila, nagsimulang gumalaw ang mga pinaslang na opisyal. Ang mga sirang buto ay bumabalik sa lugar na may nakakasukang mga lagutok. Isang hindi nakikitang puwersa ang humihila sa mga bangkay patayo. Isa-isa, muling tumayo ang mga patay na sundalo. Ang kanilang mga lubog na mata ay nakatitig ng walang laman sa gabi. Pagkatapos, isang kakaibang tunog ang dumaan sa hangin. Isang matinis na himig. Idiniin ni Xiao Shai ang sarili sa sirang bintana. Ito ang nakakatakot na tunog ng isang swan horn, at ang tunog ay kumokontrol sa mga bangkay. Sa gitna ng makapal na ulap, sa wakas ay lumitaw ang pinagmulan. Isang kakaibang prosesyon ang dahan-dahang papalapit. Mga pulang bandila ang kumakaway sa hangin ng gabi. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang marangyang pulang sedan chair. Sandali, halos mapagkamalan ito ni Xiao Shi na isang prosesyon ng kasal, ngunit sumisigaw ng babala ang kanyang kutob. Hindi ito isang pagdiriwang. Nakita na ang musikero. Ito ay isang espiritong soro na nakasuot ng seremonyal na pulang damit at tumutugtog ng ginintuang swana. Sa likod nito ay nagmamartsa ang isang buong tropa ng mga espiritong soro. Tumutugtog sila ng mga tambol at pumpyang sa isang kakatuwang maligayang ritmo. Kinokontrol ng musika ang mga bangkay na parang mga tali ng puppet. Ang mga patay na opisyal ng Six Gates ay naninigas na sumasayaw sa ritmo.
Napilitan sa isang baluktot na palabas, dahan-dahang umatras si Xiao Shai mula sa bintana. Ngunit nang lumingon siya, wala na si Lolo. Ang templo ay ganap na walang laman. Mahigpit na hinawakan ng bata ang isang anting-anting na gawa sa kahoy ng peach sa kanyang kamay. Ito ang tanging proteksyong iniwan ng kanyang lolo. Pinunit niya ang papel, ngunit mabilis na napuno ng takot ang kanyang puso. Ang maliit na anting-anting na ito ay walang silbi laban sa makapangyarihang mga espiritong nakapaligid sa kanya. Isang matinis na boses ang biglang umalingaw sa gabi. Anyayahan ang nobyo. Sa loob ng pulang sedan chair, isang tahimik na figura na nakasuot pangkasal ang matyagang naghihintay. Mas malakas na umaawit ang mga espiritong soro. Anyayahan ang nobyo. Ang kanilang mga mukha ay naging demonyong ngiti. Ang kanilang mga mata ay nagniningning na may nakakatakot na berdeng ilaw habang papalapit sila sa templo. Sumali sa prosesyon ang mga undead na opisyal. Ang kanilang nagniningning na mga mata ay nakatitig sa gusali. Muling umalingaw ang utos. Anyayahan ang nobyo. Nanginginig ang mga pader ng templo. Si Xiaoxi ay nakatayong naninigas sa tabi ng bintana. Paparating na sila para sa kanya. Bigla, sumugod ang hukbo ng mga espiritu. Mga pampasabog na anting-anting ang lumipad patungo sa bintana ng templo. Ngunit bago pa man siya maabot ng atake, ang mga nagniningning na papel ay biglang tumigil sa ere. Lahat ay napunta sa isang nakakatakot na katahimikan. Isang takot na umbol ang sumira sa tensyon. Ipinasok ng itim na aso ang buntot sa pagitan ng mga binti nito at tumakbo papalayo sa kadiliman. Bigla, gumuho ang kisam ng templo. Malalaking tipak ng bato ang bumagsak sa paligid ni Xiao Shai. Dumapa siya sa lupa sa tamang oras. Nagsimulang gumuho ang buong istruktura. Pagkatapos, isang napakalaking kamao na bato ang sumira sa pader. Ang harang ay sumabog at naging alikabok. Tumingala si Xiao Shai sa takot. Ang lakas ng halimaw ay hindi matatawaran. Habang humuhupa ang alikabok, may kakaibang lumitaw. Ang pulang sedan chair ngayon ay kalmadong nakaupo sa loob ng mga guho, hindi nagalaw. Berdeng hamog ang pumulupot dito. Dahan-dahang bumukas ang mga kortina. Isang maputlang kamay ang lumabas. Mahahabang kuko na kulay dugo ang kumikinang sa liwanag ng buwan. Pinagpapawisan ng malamig ang mukha ni Xiao Shai. Mayroong makapangyarihang bagay sa loob. Biglang sumugod ang itim na aso. Naglabas ito ng pangil at tumahol ng matindi, nakatayo sa pagitan ni Xiaoxi at ng sedan chair. Nakaramdam si Xiao Shai ng biglaang respeto sa hayop, ngunit agad ding natapos ang sandali. Isang tulis-tulis na itim na anino ang humiwa sa hangin. Tuluyang itinaas ang kurtina. Sa loob ay nakaupo ang isang kaluluwang nobya na nakasuot ng damit na kulay dugo. Ang kanyang maputlang labi ay mumiti ng nakakatakot sa ilalim ng gintong belo. Pagkatapos ay isang malaking itim na tulis ang sumugod ng may nakakatakot na bilis. Napatigil si Xiao Shai sa sobrang takot. Isang aninong kasing talim ng labaha ang humiwa sa hangin. Ilang pulgada lang ang layo nito kay Xiao Shai. Sumabog papalabas ang shockwave, pinatalsik siya, at pinagulong-gulong ang kanyang katawan sa wasak na sahig ng templo. Dumiretso siya sa isang masakit na paghinto, dumadaloy ang adrenaline sa kanyang mga ugat habang nakatitig ang kanyang malalaking mata sa panganib. Ang pulang sedan chair ay tahimik na nakaupo sa dilim. Hindi ito gumagalaw, ngunit isang napakalakas na presyon ang nanggagaling dito, na sumasakal sa hangin. Dahan-dahang itinayo ni Xiaoxi ang sarili. Nanatiling nakatitig ang kanyang mga mata sa saradong kurtina, naghihintay na magpakita ang halimaw sa loob. Biglang umikot ang mundo. Bago pa siya makakilos, natagpuan ni Xiaoxi ang sarili na nakatayo sa loob ng isang masikip na silid na kumikinang sa malamlam na pulang ilaw. Halos tumigil ang kanyang puso. Hinila siya papasok sa sedan chair ng nobya. Ang espasyo ay makitid at nakakasakal. Maingat na itinaas ni Xiaozi ang mabigat na kurtina at sumilip sa labas. Nakatayo si Blackpot sa malapit na tumatahol sa pagkalito, hindi maintindihan kung saan naglaho ang kanyang amo. Ngunit mabilis na napagtanto ni Xiaoxi ang isang bagay na mas malala pa. Hindi siya nag-iisa. Isang tahimik na figura ang nakaupo sa sulok ng sedan. Dahan-dahang lumingon ang estranghero. Isang maputlang mukha ang lumitaw sa ilalim ng isang seremonyal na sombrero. Napatitig si Xiaoxi sa gulat. Ang lalaki ay nakasuot ng tradisyonal na damit pangkasal ng lalaki. Walang magawang nakaupo ang nobyong lalaki sa loob ng sedan, napapaligiran ng umiikot na enerhiyang kulay dugo. Ang kanyang mga mata ay walang kislap at walang buhay. Bigla, ang buong sedan chair ay lumipad patungo sa kalangitan. Marahas na umikot ang berdeng ulap sa paligid nito habang ang karwahe ay gumugulong sa hangin. Sa ibaba, tumalon pa itaas ang mga espiritong soro at sinalo ang nahuhulog na sedan. Itinaas nila ito sa kanilang mga balikat at nagpatuloy sa pagmamartsa. Umalinggaw ang mga gintong swan horn sa gabi. Nagbanggaan ang mga pumpiyang. Dumagundong ang mga tambol. Nagpatuloy ang nakakakilabot na prosesyon na parabang nagdiriwang ng isang kasal. Ibinuka ng isang espiritong soro ang panga nito ng malapad upang hipan ang isang malaking tambuli. Ang isa naman ay pinagbabangga ang mga pumpiyang ng may matinding lakas. Naiwan sa mga guho, tumingala si Blackpot sa gulat. At sa kanya napagtanto, kinukuha ang kanyang amo. Ang aso ay tumahol ng galit na galit at nagsimulang tumakbo habol sa lumilipad na sedan ng buong bilis.
Sa loob ng madilim na silid ng sedan, sa wakas ay gumalaw ang kaluluwang nobya. Kinorner niya si Xiao Shai. Napatigil ang bata habang inaabot siya ng kanyang maputlang kamay na may kuko. Sa isang marahas na pagpunit, binuksan niya ang kanyang damit. Ang kanyang eleganteng ngiti ay naging isang bagay na halimaw. Mga hanay ng matutulis na ngipin ang lumitaw sa loob ng kanyang bibig. Pagkatapos ay sumugod siya. Bumuka ang kanyang panga na sapat na para lunukin siya ng buo. Isang nakakatakot na sigaw ang umalingaw-ngaw sa gabi habang ang prosesyon ng mga kaluluwa ay patuloy na tumatakbo sa kalangitan. Bigla, bumukas ng malakas ang kurtina ng sedan. Inihagi si Xiao Shi palabas ng karwahe. Marahas na bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Gumulong siya sa lupa at mga debris bago tuluyang huminto. Agad na tumakbo si Blackpot papalapit sa kanya, tumatahol sa pagkalito. Dahan-dahang umupo si Xiao Shi na tulala. Wala siyang ideya kung bakit bigla siyang pinalabas ng halimaw. Ngunit bago pa siya makapag-isip pa, isang matinis na sigaw ang sumabog mula sa paalis na sedan chair. Tumiili ang kaluluwang nobya sa sobrang takot. Umatras siya papalayo sa mga anino ng karwahe. Sa dibdib ni Xiao Shai, isang bakas ng kamay ng kaluluwa ang kumikinang sa nakakatakot na berdeng ilaw. Hinawakan ni Xiao Shi ang kanyang dibdib sa gulat. Iniligtas siya ng marka ng sumpa. Hindi iyon awa. Natakot ang kaluluwang nobya sa kamay ng multo na nakaselyo sa kanyang puso. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. Isang mabigat na tunog ng pagkiskis ang umalingaw-ngaw sa gibang templo. Bato ay kumikiskis sa bato. Nanigas si Xiao Shai. Kalahating gabi na at maaaring lumitaw ang iba pang mga katatakutan anumang oras. Kailangan niyang maghanda. Inilatag ni Xiao Shai ang dilaw na papel ng talisman sa isang sirang mesa. Mabilis gumalaw ang kanyang pinsel habang gumuguhit siya ng mga pananggalang na rune. Asul na espiritual na enerhiya ang kumikislap sa paligid ng kanyang kamay. Ginagaya niya ang mga pamamaraan na nakita niyang ginamit ng kanyang lolo nang hindi mabilang na beses. Guhit pagkatapos ng guhit, anting-anting pagkatapos ng anting-anting. Nag-isa sa loob ng madilim na templo, walang kapagurang nagtatrabaho si Xiao Shai. Gumagapang ang pagod sa kanyang mga buto, ngunit hindi siya maaaring tumigil. Ang kanyang buhay ay nakasalalay sa mga marupok na piraso ng papel na ito. Itinaas niya ang isang natapos na talisman at pinag-aralan ito ng may kaba. Tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Mapipigilan kaya talaga ng mga magaspang na anting-anting na ito ang mga halimaw sa labas. Isa-isa, sinalyuhan niya ang mga nakabarikadang pinto at bintana gamit ang mga talisman na gawa sa kahoy ng peach. Bawat siwang, bawat butas, lahat ay dapat masalyuhan. Ang kanyang isip ay lumilipad sa mga kwento ng masasamang espiritu na bumubura ng buong mga nayon sa mapa, kahit na sinisira ang mga makapangyarihang godmother. Nanginginig ang kamay ni Xiao Shai sa pader na kahoy. Isang nakakatakot na isipin ang pumasok sa kanyang isip. Kung makakatagpo si Lolo ng ganyan sa labas, mabubuhay pa kaya siya? Hindi. Magiging maayos lang si Lolo. Bulong ni Xiao Shai sa sarili, ngunit ang walang laman na templo ay hindi nagbibigay ng aliw. Dahan-dahan siyang sumandal sa haligi sa tabi ni Blackpot. Dahan-dahan niyang hinaplos ang ulo ng aso. Halos pabulong na lang ang kanyang boses. Baka wala na ang matanda. Isang luha ang pumatak sa dilim, at sa wakas ay inamin ni Xiao Shi ang katotohanang matagal na niyang iniiwasan. Maaaring hindi na tao ang kanyang lolo. Dinala siya ng alaala kalahating buwan na ang nakalipas. Binigyan siya ni Lolo ng isang nakakakilabot na babala. Paubos na ang kanyang oras. Sa kagustuhang dayain ang kamatayan, gumawa ng mapusok na plano ang matanda. Gagawa siya ng peking burol para sa sarili. Sa pagpapanggap na isang bangkay, umaasa siyang malinlang ang mga sugo ng kabilang buhay. Maingat na inayos ni Lolo ang altar, naghanda ng mga alay, saka pumasok sa kabaong, maputla ang kanyang balat, at mababaw ang kanyang paghinga. Nanatili siyang hindi gumagalaw, ginagaya ang kamatayan mismo. Kung makakatagal siya ng isang araw sa loob ng kabaong, marahil ay makakapagnakaw pa siya ng ilang taon para mabuhay. Sa loob ng dilim, bumulong ang lolo sa kanyang apo, ginagawa ko lang ito dahil hindi kita maiwang mag-isa. Ngunit nang muling bumukas ang kabaong, hindi na pareho ang taong lumabas dito. Pabalik sa kasalukuyan, naaalala ni Xiao Shi ang lahat. Si Lolo nang umunguya ng kandila na parang pagkain, dinudurog ang mitsa sa pagitan ng kanyang mga ngipin, tinalikuran niya ang mga mainit na pagkain. Sa halip, nilalanghap niya ang usok ng nasusunog na insenso. Ngunit sa huli, kahit iyon ay hindi naging sapat. Nakayukyok si Lolo sa mga lawan ng dugo, pinupunit ang hilaw na laman dahil sa matinding gutom. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang demonyong pulang ilaw. Nagsimula na ang pagnanasa sa laman ng tao. Umungol sa takot si Blackpot at natanto ni Xiao Shi ang katotohanan. Nabigo ang peking libing. Patay na pala si Lolo. Isang naglalakad na bangkay na lumalaban sa natural na kaayusan. Dumadaloy ang mga luha sa mukha ni Xiao Shai. Hinahamon ng matanda ang mismong langit para lang mapanood siyang lumaki. Kahit maging halimaw pa siya, kahit na isang araw ay nasa inya ang laman ni Xiao Shai, Lolo pa rin siya. Ang tanging pamilya na natitira kay Xiao Shai. Biglang umalingaw sa patio ang mabibigat na yabag. Nakabalik na si Lolo. Agad na iwinagayway ni Blackpot ang kanyang buntot at tumakbo papalapit sa kanya. Yumukyok ang matanda at marahang hinaplos ang ulo ng aso. Lumipas na ang panganib.
Sa loob ng templo, binabantayan ni Lolo ang natutulog na bata. Nakahiga si Xiao Shai sa isang banig, pagod na pagod sa mga nangyari ng gabing iyon. Hindi natutulog ang matanda. Nakaupo siya sa tabi ng apoy, binabantayan ang kalderong panggamot. Dapat magpatuloy ang paggamot. Nakatitig si Lolo sa umaangat na usok. Bahagyang nagniningning ang kanyang pulang mata. Alam niya ang katotohanan. Nabubuhay siya sa hiram na oras, ngunit nanunumpa siyang magtitiis pa ng kaunti, kahit man lang hanggang sa lumaki si Xiao Shai. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naiintindihan niya ang isang bagay na mas madilim. Isang araw, baka hindi na niya mapigilan ang halimaw sa kanyang kalooban. At kung dumating ang araw na yon, nakapagpasya na si Lolo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pulso ni Xiao Shai sa malabong liwanag ng apoy. Tahimik na umaalingaw-ngaw ang kanyang boses sa loob ng kanyang isipan. Kung mawalan ako ng kontrol, ako mismo ang papatay sa kanya, at isasama siya sa kabilang buhay, dahil ayaw kong iwan si Xiao Shai na mag-isa sa malupit na mundong ito at dahil kung walang gabay. Maaaring wasakin ng nakakatakot na kapangyarihan ng bata ang lahat balang araw. Umungol sa hirap si Xiao Shai, habang tinutulak ang isang malaking bato sa lupa, isinasara ang pasukan ng templo laban sa paparating na gabi. Malalim siyang bumuntong hininga at pinunasan ang pawis sa kanyang mukha. Saglit siyang nakahinga ng maluwag. Ngunit nang tumingin siya sa ibaba, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Tila naglaho ang lupa sa ilalim niya. Biglang nagbago ang pananaw na nagpapakita ng isang nakakatakot na tanawin. Ang dalisdis ng burol ay tila walang katapusang pababa, na parabang ang bundok ay tumubo hanggang sa mga ulap. Napasinghap sa gulat si Xiao Shai. Ano to? Agad siyang tumakbo pabalik sa templo para iulat ang kakaibang pangyayari, ngunit hindi man lang tumingala si Lolo mula sa kumukulong kaldero. Sa lupaing ito, kalmadong sabi ng matanda. Araw-araw nangyayari ang mga imposibleng bagay. Agad na pinakalma si Xiao Shai ng kaswal na sagot. Lalong lumalim ang kanyang paghanga sa kanyang lolo. Dahil sa pagkausyoso, umakyat si Xiao Shai sa isa sa mga kahoy na haligi sa loob ng templo at binato ng mga tanong ang matanda. Bakit biglang lumitaw ang templo? Bakit umangkad ang mga bundok? Bakit maagang lumubog ang araw? May kaugnayan ba ito sa mga masasamang espiritong iyon? Lumapag siya sa tabi ni Lolo, nakatitig ng may pag-asa. Hinimas ng matanda ang kanyang balbas na tila nag-isip. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, ibinigay niya ang kanyang konklusyon. Masyado kang masigla ngayong gabi, kaya dodoblehin ko ang dosis ng gamot mo. Agad na naibuga ni Xiao Shai ang isang subong sabaw sa buong silid. Malakas siyang umubo sa sobrang takot. Ano? Sa kabila ng kanyang mga reklamo, mabilis na nagsimulang umepekto ang gamot. Habang nagme-meditate si Xiao Shai, isang nakakapason na pakiramdam ang nag-alab sa kanyang katawan, ngunit kasama sa init ay isang kakaibang malamig na kalinawan. Biglang sumabog ang asul na enerhiya sa paligid niya. Parang doble ang bilis ng kanyang cultivation kaysa sa dati. Nanlaki ang mga mata ni Xiao Shai. Nagdulot ng breakthrough ang gamot. Sa wakas ay nararamdaman na niya ang Sun at Moonlight Ki ng Three Lights Upright Ki Art. Ngunit bigla siyang napatigil dahil sa isang kakaibang naisip. Tumingin siya sa paligid ng bubong ng templo. Teka, kung sinisipsip niya ang liwanag ng buwan, saan talaga nanggagaling ang liwanag? Lumabas si Xiao Shai sa mga guho ng templo. Sa sandaling paglabas niya, nawala ang koneksyon. Agad na naglaho ang kapangyarihan. Mabilis siyang bumalik sa loob. Muling umusbong ang asul na enerhiya sa paligid ng kanyang katawan. Natigilan si Xiao Shai. Kagagaling niya lang matanto ang isang bagay na nakakagulat. Sa loob ng templong ito, iba ang mga batas ng realidad. Dito lang niya kayang sipsipin ang esensya ng araw at buwan. Tuminala siya sa sirang bubong. Hindi normal ang lugar na ito. Isa itong espiritual na anomalya. Saglit, naisip niyang tanungin si Lolo tungkol dito, pero agad niyang tinakpan ang kanyang bibig. Kung may sasabihin siya, siguradong dodoblehin na naman ni Lolo ang gamot. Sumulyap siya nang may pagdududa sa nakakubang matanda sa tabi ng apoy. Sa totoo lang, malamang walang alam si Lolo tungkol sa lugar na ito. Ang alam lang niya ay kung paano lutuin ang bangungot na gamot na yon. Sakto sa oras. Tumawag si Lolo mula sa apoy. Dapat nating samantalahin ang lugar na ito na may malakas na enerhiyang espiritual. Hindi na tumutol si Xiao Shai. Itinumo niya ang kanyang ulo at sabik na nilagok ang gamot. Kung mapapalakas ng templong ito ang kanyang cultivation, gagamitin niya ito. Matapos ang kanilang cultivation session, inimpake ng dalawa ang kanilang mga gamit at umalis. Umuga-uga ang kanilang kahoy na kariton sa matatarik na daan sa bundok. Biglang may napansin si Xiao Shai na kakaiba. Hindi sila pabalik sa kanilang nayon. Iniliko ni Lolo ang kariton sa ibang direksyon. Pupunta tayo sa pagdiriwang ng pag-aalay sa buwan, paliwanag ng matanda. Mabilis na kinwenta ni Xiao Shai ang oras. Ang pagdiriwang ay tatagal ng 3 araw. Kung magmamadali sila, aabutan pa nila ang huling araw. Di nagtagal, isang malaking pamayanan ang lumitaw sa di kalayuan. Isang malawak na nayon na napapaligiran ng matataas na pader na proteksyon. Nakarating na sila sa Yandang Village. Isang dambuhalang estatwang bato ang nagbabantay sa pasukan. Ang rebulto ay naglalarawan ng isang kakaibang figura na nakatakip ang sariling mga mata. Ito ang godmother ng Yandang Village, paliwanag ni Lolo. Pumasok ang kariton sa loob.
Ang mga kalye ay puno ng mayayamang manlalakbay na nakasuot ng mamahaling damit. Lumingon-lingon si Xiaoxi nang may pagtataka. Bakit walang yumuyukod sa godmother? Suminghal si Lolo. Mga mayayamang maharlika ito mula sa Xinyu County. Narito sila para magbakasyon, hindi para sa pananampalataya. Mabilis na may napansin pa si Xiaoxi. Sa kabila ng dami ng tao, halos walang nagnenegosyo. Agad na nagliwanag ang kanyang mga mata. Pagkakataon, Lolo, bantayan niyo po ang pwesto. Sabi niya, bibili lang ako ng mga kailangan. Sumigaw si Lolo habang papaalis siya. Huwag mong sayangin ang ating mga agimat. Huminto si Xiaoxi at kinakabahang tumango bago tumakbo palayo. Ilang sandali pa, isang customer ang lumapit sa pwesto. Mayroon ba kayong mga agimat na peach blossom? Nagulat na napatingin si Xiaoxi. Opo. Siyempre. Diretsahang sinabi ng lalaki. Ilan ang mayroon ka? Binilang ni Xiaoxi ang mga dilaw na papel ng agimat sa kanyang mga kamay. Tumango ang customer. Kukunin ko lahat. Pero pagkakita sa maliit na tumpok, bahagya siyang sumimangot. Hindi ganoon karami. Tapos bigla siyang nagtanong, ikaw ang gumawa nito. Natigilan si Xiaoxi sa titig ng lalaki. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, kumpiyansa siyang tumango. Kahit walang divine fetus, kaya pa rin niyang paganahin ang mga agimat gamit ang 3 lights upright key art. Iyon ang nagpapatunay na isa siyang tunay na talisman master. Inihagis lang ng mayamang customer ang isang malaking piraso ng pilak sa hangin. Nataranta si Xiaoxi sa pagsalo nito. 50 taels. Sumama ka sa akin at gumawa ka pa ng mas maraming agimat. Hindi makapaniwalang tinitigan ni Xiaoxi ang pilak. 50 taels. Agad na napalitan ng kasakiman ang pagkagulat. Mabilis niyang iniligpit ang kanyang pwesto. Nanguna ang customer papasok sa kabubatan. Sumunod sa likuran si Xiaoxi at Blackpod. Umakyat sila palalim sa kabundukan. Inayos ni Xiaoxi ang mabigat na kahon sa kanyang likuran. Saan na ba talaga tayo pupunta? Sa wakas, nagpakilala ang alipin. Ang pangalan ko ay Liguang. Nagsisilbi ako sa isang batang amo na nagtayo ng kampo para mangaso sa gubat. Tapos tumawa siya. Gusto ng batang amo ng mga agimat na peach blossom. Para mapabilib ang ilang babae, magalang na tumawa si Xiaoxi. Pero kaswal siyang nagtanong, anong pangalan ng batang amo? May pagmamalaking ngumiti si Liguang. Ang aking amo ay mula sa makapangyarihang pamilyang Li ng Shuano County. Biglang natigilan si Xiaoxi. Kumabog ang kanyang dibdib. Pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasalita si Liguang. Siguradong narinig mo na siya. Ang aming batang amo na si Xiaoding ay nakuha ang unang pwesto sa panlalawigang pagsusulit. Parang kidlat na tumama kay Xiaoxi ang pangalan. Sumabog ang mga alaala sa loob ng kanyang isipan. Ang mga taong humiwa sa kanyang dibdib, ang mga nagnakaw ng kanyang divine fetus, ang pamilyang sumira sa kanyang buhay, sa wakas ay nagkadugtong-dugtong na ang lahat. Ang batang amo na ito ang mismong taong nagnakaw ng kanyang kinabukasan. Patuloy sa pagyayabang si Liguang. Alam ng lahat na henyo ang aking amo. Tapos ay mayabang siyang tumawa. Siyempre, malaking tulong ang ipanganak sa tamang pamilya. Ibinaba ni Xiaoxi ang kanyang ulo. Dahan-dahang nagdilim ang kanyang mukha. Humingpit ang kanyang mga daliri sa mga tali ng kanyang daladalang kahon. Pinagmulan ng pamilya. Sa madaling salita, may kapangyarihan silang dukutin ang divine fetus mula sa kanyang dibdib. Nagsimulang manginig si Xiaoxi. Pumupuno ng wagas na galit ang kanyang puso. Nakatitig siya sa likod ni Liguang. Ang buong buhay niya ay winasak para lang bigyan ng kalamangan ang isang mayamang tagapagmana. Mahigpit na kumuyom ang kanyang kamao. Isang nakamamatay na aura ang nagsimulang bumalot sa kanyang kamay. Sa unang pagkakataon mula nang mawala ang kanyang divine fetus, sa wakas ay nakita na ni Xiaoxi ang kanyang kaaway. At sa sandaling iyon, tahimik siyang nanumpa. Young Master Lei, sa wakas, natagpuan na rin kita.